Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Maraming salamat sa pagtangkilik. Huwag kalimutang mag-comment, like and share. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, maanong pindutin ang subscribe button at pakihit na din ang notification bell para maging updated ka sa aking mga videos. The Secretly Rich Man. Kabanata 441. Sharon, ikaw. Gaano ka manggahas na sampilan mo ako? Hayward, itong beach ay sinampal lang ako. Habang sinabi niya iyon, tiningnan ni Lillian si Hayward habang nakayukong isang kamay sa sumasakit na pisngi niya. Gayunpaman, umiwas lang ng tingin si Hayward. Malinaw kung kaninong panig siya, ako, nakikita ko. Kaya't ganon. Upang isipin na bulag ako noon upang hindi makita kung anong uri ka talaga. Nanginginig ang boses ni Lillian. Tumalikod siya at tumakbo palayo ng luhaan. Tinampes ni Sharon ang kanyang tinidor at kutsara sa lamesa. Wala siya sa mood upang masiyahan sa kanyang pagkain pagkatapos ng gulo. Maya-maya pa pareho silang umalis sa restaurant. Nakakalungkot na makita ang dalawang matalik na kaibigan na nakikipaglaban tulad ng mga kaaway ngayon. Naiisip ni Gerald sa sarili. Mula sa kung ano ang naglaro bago sa kanya, maaaring makuha ni Gerald ang kabuluhan ng nangyari sa tatlo. Tila sina Lillian at Sharon ay kapwa nagkakaroon ng higit na paninindigan kay Hayward dahil sa mga pag-aari na niya ngayon. Sa nakaraan noong si Hayward ay mahirap pa rin, hindi nila siya gaganapin ng mabuti kahit na palagi siyang nanatili sa kanilang panig. Ito ay isang ganap na naiibang kwento ngayon. Mula pa noong pagmamayari niya ang ilang mga pag-aari at nakakuha ng ilang magagaling na koneksyon, siya ay mahalagang naging isang mayaman at gwapong tao sa kanila. Ano pa sa kapwa Lillian at Sharon, ang karanasan na nakuha niya habang nakuha ang mga pag-aari at koneksyon ay dapat na gumawa rin sa kanya ng mas solemn na at may sapat na gulang. Tiyak na naiintindihan ni Gerald ang kanilang sitwasyon. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung ano ang magiging reaksyon ng dalawang batang babae kung sakaling mahuli nila ang hangin na ang mga bagay na mayroon ngayon kay Hayward ay ibinigay sa kanya. Pasimpleng nini siya ni Gerald habang umiling habang bagong umiti sa pagbitiw sa tungkulin. Matapos ang kanyang pagkain, umalis na siya sa restaurant. Gayunpaman, sa minutong lumabas ang paa ni Gerald sa restaurant, may isang kamay na humawak sa isa pa. Oh, apo ko, mangyaring maghintay ka muna sandali. Pagtingin sa baba upang makita kung sino ang nakahawak sa kanyang binti, nakita ni Gerald ang isang matandang lalaki na nakaupo sa may pasukan. Diyos ko, anong ginagawa mo? Sabi ni Gerald, natigilan. Apo ko, dapat mayaman ka dahil kayang kumain ka sa restaurant na ito. Mangyaring mag-iwan ng pera sa akin, hindi ako nakakain ng maraming araw ngayon. Sabi ng matandang pulubi habang gumapang palapit sa kanya upang yakapin ang hita ni Gerald. Ang matandang pulubi ay mukhang marumi at mabaho ang puting buhok. Hindi niya bibitawan ang binti ni Gerald hanggat hindi siya nakakakuha ng pera. Naiintindihan ito, napabuntong hininga lamang si Gerald nang umabot sa kanyang pitaka at inabot ang $100 na bayarin sa pulubi. Sa kanyang isipan, ang matandang pulubi ay nagtutuyan ng matagumpay. Tama akong pinili ang batang ito, siya ay maruming mayaman. Agad na itinapon ng pulubi ang pera sa kanyang maruming bulsa sa harap ngunit hindi niya ito binitawan. Tapos ka na ba? Tanong ni Gerald, nagalit ang tono nito. Apo ko, kailangan ko rin ng tulong sa iba pa, maaari mo ba akong ipadala sa isang klinika? Ang aking binti ay nasugatan at kailangan ko itong pagalingin. Damit you old beggar. Dahil lang sa pagtanda mo sa tingin mo ay maaari mo akong blackmail. Galit si Gerald ngunit hindi rin nakakibo. Anong matandang pulubi? Nagkaproblema lang ako. Hindi ako pulubi. Sagot ng lalaki. Noon, maraming tao ang nagsisimulang palibutan ang dalawa. Naturally, nagsimula din ang chismis. Bamantong hininga si Gerald, iniisip kung gaano siya kasworth. Ang matandang lalaki ay tinawag pa rin siya bilang kanyang apo sa lahat ng oras na ito. Sa huli, dinala siya ni Gerald sa klinika sa kalsada at natalo. Ang manggagamot ng gamot na inchik doon ay ginagamot ang binti ng matanda ng walang oras. Habang binabayaran ni Gerald ang $100 na singil, mapait lang ang tingin niya sa matandang lalaki. Gayunpaman, sa masusing pagsisiyasat ay nakita niya na mayroong tato sa dibdib ng matanda. Ito ay ang ulo ng isang dragon na mukhang nakakatakot. Maaari ba talaga na siya ay talagang isang bayani na nahuhuli sa kanyang kapalaran? Napaisip si Gerald sa sarili. Marahil ang matandang lalaki ay talagang may impluwensya at mahusay minsan. Pagkatapos ay muli, wala ito sa negosyo ni Gerald. Gumastos siya ng kabuoang $200 sa matandang iyon. Kadalasan ay hindi siya gagawa ng ganoong ganyan ngunit swerte lamang niya na ang kapit ng matandang lalaki ay mahigpit na nakadikit sa kanyang binti at sa publiko na hindi gaanong mas mababa. Aalis pa lang sana si Gerald nang mapansin niyang may balitang na i-broadcast sa isang TV sa klinika.
Ang balita ay nai-broadcast sa Mayberry TV at ito ay patungkol sa pagkawala ni Gia. Nakasaad sa balita na iniimbestigahan na ng pulisya ang kaso. Malinaw na naisip ng ama ni Gia na gumamit ng mass media upang makatulong na hanapin din si Gia. Pagkakita ng balita, nagsimulang muling sisihin ang sarili ni Gerald. Mayroong ilang higit pang mga pasyente sa waiting room naghihintay para sa kanilang oras upang matugunan ang nagsasanay ng gamot sa Chino. Bamantong hininga ang isa sa kanila. Napakagandang batang babae. Inaasahan kong ligtas siya. Ang mundo ay napuno ng lahat ng mga uri ng kontrabida at baluktot na mga tao sa kasalukuyan. Alam ko, di ba? Kailangang malaman ng mga batang babae kung paano protektahan ang kanilang sarili kapag nasa labas sila at tungkol sa sabi ng isa pang pasyente. Tila naaalala ko na nakita ko siya sandali. Siya ay hinironggen ng ilang mga kalalakihan, sinabi ng matandang pulubi na lumaktas at nakita rin ang balita, ngayong nagamot ang kanyang paa. Sinimulan lamang ni Gerald na maglakad ulit papunta sa pinto nang mag-freeze siya sa lugar. Ano ang sinabi mo? Nakilala mo na siya, Panipi. Kabanata 442. Puno ng pagkabalisa ang boses ni Gerald habang nagtatanong. Simpleng ngumisi ang matanda habang nakatingin kay Gerald. Bakit oo, ginawa ko. Nakilala siya sa labas ng Mayberry Station bandang tanghali ng araw na iyon, mag-isa. Maliit na naaalala ko siya dahil sa sobrang patas, matangkad, at maganda. Ang ilang mga tao ay naghihintay para sa kanya sa istasyon kahit na. Matapos ang isang maikling chat, dali-dali siyang sumakay sa kanilang sasakyan at iyon ang huling pagkakataong nakita ko siya. Parang interesado ka. Kilala mo siya o kung ano? Tanong ng matanda habang nakangiti. Pamilyar tayo, oo, sabi ni Gerald habang tumango bago tanungin ang matanda para sa karagdagang detalye. Batay sa paglalarawan ng matanda sa kaganapan, ang taong nakita niya sa araw na iyon ay tunay na si Gia at ang oras din ay tama. Hanggat alam niya kung saan unang nawala si Gia, kung siya ay inagaw o hindi, ang sitwasyon ay maaaring malutas ng madali. Aalis na sana siya, kinakabahan ang braso sa braso. Ano pang gusto mo? Tanong ni Gerald. Apo ko, napakabait mong tao. Maaari ko bang pakialam ang iyong pangalan? Gerald Crawford. Dahil binigyan niya si Gerald ng napakahalagang pahiwatig, wala nang dahilan si Gerald na huwag sabihin sa kanya ang kanyang pangalan. Ang iyong apelyido ay Crawford, sasabihin mo. Maaari ba akong tumingin sa iyong dibdib? Ang tinig ng matanda ay biglang naging halo ng pagkabalisa at pagkasabik. Bago pa man makapag-reply si Gerald ay kinukuha na ng matanda ang kanyang kwelyo. Naturally, sinubukan ni Gerald na labanan ngunit ang matanda ay may iba pa. Kahit na nagmukha siyang mahina, kung kailangan niya, malakas ang matanda upang matiyak na hindi na mag-alaw ni Gerald ang braso niya. Sa sandaling nakuha ang kwelyo ni Gerald, medyo kumunot ang noo ng matanda. Gaano katindi? Ito ay hindi dito, sabi ng matanda habang pinakakawalan si Gerald. Baliw ang matandang ta. Napaisip si Gerald sa sarili habang marahang kinuskos ang pulso. Habang ang matanda ay nasa gulong-gulat pa rin, si Gerald ay gumawa ng dash para sa exit at hindi lumingon. Matapos ang pagtakbo ng medyo malayo sa klinika, tinawag ni Gerald sina Drake, Tyson, at Tammy. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa kanyang nalaman. Alam niya na ang parehong Drake at Tyson ay makakakuha sa ilalim ng ito sa lalong madaling panahon. Sa pag-iisip tungkol sa kaso, naramdaman ni Gerald na ang pagdukot ay nagsasangkot ng maraming pandaraya at panlilinlang. Gayunpaman, ang kanyang prioridad ay palaging kaligtasan ni Gia. Nakakagulat naman ang mga kaganapan. Ang isiping alam ng matandang iyon ang tungkol kay Gia. Isang laking pagkakataon. Gayunpaman, hindi oras upang pag-isipan ito ngayon. Makalipas ang isang oras nang makipag-ugnay muli kay Drake at Tyson kay Gerald. Tulad ng inaasahan sa mga sanay na kalalakihan, natagpuan nila ang kanilang susunod na pinuno. Maliwanag na sinungaling si Gia na dahil dito ay humantong sa kanya na inagawan. Mula sa mahihinuha nila, siya ay nakakulong sa isang bahay sa isang marangyang kapitbahayan sa loob ng halos 2 araw ngayon. Matapos ang ilang pagsasaliksik, nalaman na ang isang mag-aaral na nagngangalang Jacob ang sanhi ng lahat ng kaguluhan na ito. Si Jacob ay may utang sa mga gangsters sa Mayberry ng isang malaking halaga, kaya ginagamit nila ngayon si Gia upang bayaran siya. Fuck! Sumpa ni Gerald sa kanyang isipan. Agad na inutusan sina Drake at Tyson na ihanda ang kanilang mga kalalakihan upang mai-save si Gia. Gayunpaman, bilang mga profesional na sila, kapwa sila ay nasa kapitbahayan na kasama ang kanilang mga kalalakihan. Naghihintay sila doon para sa kanilang susunod na utos mula sa sandaling tumawag sila kay Gerald upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa kanilang mga natuklasan. Narinig iyon, nais ni Gerald na bilisan ang sarili. Gayunpaman, napagtanto niya na ang kanyang Mercedes-Benz G-Class ay naipaupo lamang. Hindi siya makapunta sa Mountaintop Villa upang kunin din ang kotse niya.
Sa kabutihang palad, ang kalapit na lugar ay hindi masyadong malayo kaya kumuha siya ng OFO bike at agad na sumugod doon. Isang tunog ng kulog ang maririnig at di nagtagal, nagsimulang umulan ng malakas. In-update ni Gerald si Tammy sa sitwasyon at nagpapasalamat siya na may paabot ang lahat ng mahalagang impormasyon bago namatay ang baterya ng kanyang telepono. Sumusumpa sa ilalim ng kanyang hininga, nagpatuloy siya sa pagbibisikleta sa pagbuhos ng ulan hanggang sa wakas ay narating niya ang street. Cloud Neighborhood. Habang patungo pa rin doon si Gerald, halos 100 mga kotseng Maybach ang natipon sa paligid ng kapitbahayan, na naging sanhi ng matinding pagkasikip ng trapiko doon. Ang lahat ng 4 na pasukan ng kapitbahayan ay ganap na na-block din. Ano pa, maraming mga lalaking nakaitim na suit ang nakatayo sa ilalim ng mga payong habang naghihintay sila sa labas ng kanilang mga kotse. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang tanawin na makikita. Naturally, nagsimulang kumuha ng litrato ang mga tao sa kaganapan sa mga bintana ng kanilang mga tahanan. Tiyak na may isang malaking nangyayari. Walang mga pahiwatig kung ano ang nangyayari o kung sino ang na-offend kung sino. Sa madaling salita, ang buong sitwasyon ay kapwa nakalilito at nakakagulat sa mga clueless na naninirahan doon. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ang ilang mga kabataang lalaki at babae ay nakatayo sa likuran ng pintuan ng isang restaurant sa street. Cloud Neighborhood. Tagapayo, malakas ang ulan at lahat ng mga pasukan ng kapitbahayan ay tila na block. Hindi kami maaaring umalis kahit na nais namin. Sabi ng isa sa mga babae. Bakit hindi na lang tayo manatili sa bahay ng tagapayo noon? Dahil lumipat lang siya sa bago dito. Sabi ng lalaki habang nilinaw ang lalamunan. Pinag-uusapan ng tungkol sa kanyang bahay kung ang tagapayo ay hindi nagtanong sa amin na tulungan siyang lumipat sa kanyang bagong bahay, madali naming napalampas ang eksenang nangyayari sa labas. Lahat sila ng mga kotseng Maybach. Mas maaga, nagulat ang mga mag-aaral nang makita na hindi lamang ito isang regular na kasakaypan dahil lahat ng mga kotse na sanhi nito ay mga kotse sa Maybach. Tagapayo, tumingin doon. Hindi ba pamilyar ang lalaking iyon sa OFO bike? Sinabi ng isa pang batang babae na tinuro ang isang tao na nagbibisikleta ng isang OFO na bisikleta sa kapitbahayan. Kabanata 443. Hoy! Si Gerald yun, di ba? Sinabi ng isang lalaki na kinilala ang pagbibisikleta sa ulan. Sa tingin ko tama ka. Oh Diyos, nagbibisikleta siya sa napakalakas na ulan. At parang nagmamadali rin siya. Narinig kong nanalo siya ng kotse o kung ano man ngunit lumalabas na siya ay shabby tulad ng dati. Oo. To think na hinahangaan ko siya sa sandaling malaman ko na nanalo siya ng isang loterya. Ang pangkat ng mga kababaihan doon ay nagsimulang talakayin si Gerald. Ang 10 sa mga nakatayo sa may pintuan ay kanyang mga kaklase. Ang tagapayo, tulad ng hulaan ng karamihan sa ngayon, ay walang iba kundi si Cassandra. Nagkataon na lumipat ulit si Cassandra ng bagong bahay ngayon. Hindi na niya kailangan tumira sa faculty apartment. Dahil ang street, Cloud Neighborhood ay isang marangyang kapitbahayan, ang bahay ay nagkakahalaga ng humigit kumulang na $100,000. Si Cassandra ay nagtatrabaho bilang isang lektor sa universidad ng matagal na oras. Nagtayo pa siya ng sarili niyang online shop, nagtatrabaho bilang isang online na nagbebenta. Sa tulong ng pagtataguyod ng Felicity ng kanyang tindahan at mga produkto, hindi nakapagtataka na si Cassandra ay kumita ng napakaraming pera. Sa ganitong uri ng pera, makakaya niyang bumili ng sarili niya ng bagong bahay na may 3 silid tulugan, isang sala, at isang kusina. Dahil kailangan niyang ilipat ang kanyang mga gamit sa kanyang bagong bahay, humingi siya ng tulong sa mga mag-aaral sa Mayberry University. Sa sandaling na kumpleto ang paglipat, tinatrato niya silang lahat sa isang pagkain sa isang lokal na restaurant na ipinaliwanag kung bakit lahat sila ay nagkakampihan malapit sa pintuan ng restaurant. Nakita ulit si Gerald pagkalipas ng ilang oras, naramdaman ni Cassandra na tumalon ang puso niya. Katulad niya si Felicity dahil pareho silang nagkagusto sa ordinaryong tao. Alam na si Gerald ay maaaring ang tunay na ordinaryong tao, pakiramdam niya ay sensitibo tuwing may mga bagay tungkol kay Gerald na lumalabas. Bumabalik kay Gerald dahil malakas ang ulan, hindi lang siya nakakabilib ng sapat kahit gaano pa siya kahirap sumubok. Sa sandaling iyon 3 kotse ang sumugod sa kanya ng sunod-sunod, lahat silang umaandar patungo sa pasukan ng street. Cloud Neighborhood. Sa sandaling ang huling sasakyan ay nagpreno, sumugod sina Felicity, Yvonne, at ilang iba pa. Sa kanilang mga kamay ang kanilang mga telepono kasama ang iba pang mga live na kagamitan sa pag-broadcast. In-update ni Gerald si Tammy tungkol sa nalaman niya kanina bago namatay ang kanyang telepono. Dapat sinabi niya sa iba ang tungkol dito. Sa oras na makarating si Gerald sa bahay, nakita niya ang mga magulang nina Tammy at Gia na sinusubukan na daanan ang ilang mga bodyguard na nakatayo sa bantay. Padaain ako. Hayaan akong makita ang aking anak na babae. Sigaw ng ina ni Gia.
Napagtanto na sila ang magulang ng biktima, nagkatinginan ang mga gwardya bago napansin na nakatayo si Gerald sa ulan. Sumenyas siya na papasukin sila at agad nilang pinapasok ang natitirang mga tao doon. Mabilis na tumakbo ang isang gwardya kay Gerald bago may binulong sa kanyang tainga. Mahina ang pakiramdam ng mga binti ni Gerald na sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Sinagip ni na Drake at Tyson si Gia. Tumango si Gerald sa gwardya at ang gwardya ay tumakbo pabalik sa bahay upang harapin ang iba pang mga bagay. Napansin ni Gerald na papasok pa lamang si Felicity sa bahay kaya't lumakad ito sa kanya at sinabi sa kanya ang tungkol sa mabuting balita. Tumigil sandali si Felicity bago tumango. Pasimpleng tumango si Gerald, isang pagod na ngiti sa mukha niya bago siya lumayo ng dahan-dahan. Habang pinagmamasdan siyang lumayo, biglang may tumawag sa kanya. Felicity, dito na, dito. Ang mga mag-aaral mula kanina ay umalis sa restaurant upang tumingin ng malapitan at ang isa sa mga batang babae ay nagkataon na makita si Felicity. Nagulat si Felicity. Bakit ang dami ng mga kaklase niya dito? Napansin na nandoon si Yvonne, lumapit siya sa kanya. Felicity, ang galing mo. Hindi nila pinapayagan ang sinuman na pumasok ngunit binibigyan ka ng access na pumasok kasama ang iyong tauhan. Ano nga ba ang nangyayari doon? Nagtataka na tanong ng isang batang babae. Sinabihan lang si Felicity na sumama upang i-broadcast ang eksena kaya't pati siya ay nabigla nang una niyang makita ang lahat ng mga kotseng Maybach na nakaharang sa mga pasukan. Sa kabutihang palad, sinabi ni Tammy sa mga bantay na pinadalhan sila ni Gerald kaya pinayagan silang makapasok sa kapitbahayan. Isang batang babae ang inagaw. Nakatanggap kami ng balita tungkol dito kaya't nagsugod kami dito nang hindi alam kung gaano kalaki ang sukat ng misyon sa pagsadya. Ako ay gulat na gulat sa inyong lahat na makita ang maraming mga taong kasangkot. Sino ang babae? Kung titingnan kung ano ang reaksyon ng kanyang mga magulang hindi sila mukhang pinuno ng grupong ito, tanong ng isa pang batang babae. Na-curious din si Cassandra kaya napatingin siya kay Felicity. Paimpal na umiling si Felicity. Hindi rin ako sigurado. Si Gerald ang nagsabi sa amin ng kinalalagyan ng dalaga sa una pa. Kausap ko siya ilang segundo lamang ang nakakalipas at sinabi niya sa akin na siya ay naisave din. Tila itinago siya sa kadiliman tungkol sa mga nangyayari at laking gulat niya nang malaman na siya ay nasa isang bahay na sa street. Cloud Neighborhood. Gerald. Sabi ni Cassandra at natigilan. Oo, ang babaeng pinag-uusapan ay kaibigan niya. Siya ang humiling ng tulong ko para hanapin siya in the first place pagkasabi niyon ay tumigil muna siya sandali. Parehong nagkatinginan sina Felicity at Cassandra, gulat na nakalarawan sa kanilang mga mata. Sa labas ng asol may tumawa. Lahat, tingnan mo. Nabasa si Gerald mula ulo hanggang paa. May na-late sa party. Tingnan mo siya. Nakakaawa. Hoy, Yona, hindi mo ba sinabi na gusto mo siya kanina? Bakit hindi ka magtapat sa kanya ngayon? Fuck that, tanga lang ang magtapat sa kanya. Habang patuloy ang pagtawa sa kanya ng mga estudyante, isang sigaw ang narinig. Ginoo Crawford. Maraming tanod na may hawak na mga itim na payong ang biglang sumigaw ng magkasabay. Napakalakas at malinaw ng sigaw na maririnig ito ng buong kapitbahayan. Dalawang tanod pagkatapos ay agad na sumugod papunta kay Gerald upang masilungan siya sa ulan. Umiling si Gerald habang pinupunasan ang mukha sa sobrang pagkahilo. Habang ang isang gwardya ay mabilis na inabot sa kanya ang isa pa, itinuro ni Gerald ang OFO bike na nakalatag sa lupa. Nang makarating siya sa pinangyarihan, bumaba kaagad siya ng OFO bike at bumagsak ito sa lupa nang siya ay nagmamadali patungo sa pintuan. Ang isang gwardya ay lumipat papunta sa bisikleta, inilagay ito patayo. Alam ni Gerald na alagaan ng gwardya ang natitira. Ginoo Crawford, matagumpay naming nailigtas ang batang babae. Gayunpaman siya ay nahimatay sa sandaling malaman niya kung saan siya gaganapin bihag sa lahat ng oras na ito. Panigurado, hindi siya nasugatan, medyo pagod lang, sabi ng isang tanod na umusad. Isang lunas iyon. Dalhin mo ako sa kanya. Panipi. Kabanata 444. Kahit na guminhawa si Gerald, naramdaman pa rin niya ang pangangailangan na makita siya ng kanyang sariling mga mata bago ito paniwalaan. Habang siya ay naglalakad pasulong sa ilalim ng payong na hawak ng dalawang gwardya mula noon, ang mga gwardya na nagbabantay sa pintuan ay nakalinya sa dalawang hilera, gumagalang na yumuko habang dumadaan siya sa kanila. Sa loob, ilang mga bodyguard na haharap sa panghuling pamamaraan ng operasyon ang tumakbo nang makita nila si Gerald na papasok. Tulad ng mga gwardya na nakatayo sa bantay, ang mga naroroon sa loob ay tumayo sa dalawang linya ng may paggalang bago din yumuko. Ginoo Crawford. Sigaw nila ng sabay. Si Tammy, ang mga magulang ni Gia, at ilang iba pa ay naroroon sa silid nang mangyari ang eksenang iyon at gulat silang lahat nang tumingin kay Gerald. Ginoo Crawford. Tuldok. Gerald. Siya iyon si G. Crawford.
Si Tammy at ang iba pang mga batang babae na dinala niya lahat ay nanginginig sa takot. Alam na nila ngayon kung sino ang kanyang totoong pagkatao. Hindi ito ininde ni Gerald dahil hindi naman siya nag-aalala tungkol kay Tammy at sa grupo ng mga kaibigan niya. Gayunpaman nang may marinig siyang bumagsak, tumalikod siya at nanigas. Hindi sinasadyang nahulog ni Felicity ang isa sa mga kagamitan sa pag-broadcast na hawak niya. Sa likuran niya, sinusubukan ni Cassandra at ng ilan pa na pisilin ang mga naguguluhan na gwardiya na hindi sigurado kung papapasok sila sa bahay. Bakit nandito sila? Bagaman mahirap ang sitwasyon, sumenyas siya sa mga gwardiya na payagan silang pumasok. Lahat ng kanyang mga kamag-aral ay labis na namangha dito. Bamaantong hininga si Gerald. Maaari silang maghintay. Ang mas mahalaga ngayon ay suriin kung ligtas si Gia. Ginoo Crawford, nandito ka. Sabi ni Michael na nakakita kay Gerald habang palabas ng isa sa mga silid. Kinumpirma namin ito. Ang mayamang gangster na tagapagmana ng Mayberry, si Kevin Sanford, ang pinuno ng operasyon at si Jacob ang kanilang target. Pinakulong nila si Miss Quarrington upang mabayaran ni Jacob ang inutang niya sa mga Sanford. Binigyan siya ng 3 araw at kung nabigo siyang ibalik ang pera noon, sinabi na bibigyan nila siya. Sinabi ni Michael habang ayda in detalye kung ano ang natutunan mula sa kanyang pagsisiyasat. Dahil sinubukan ni Kevin na pigilan ang mas maaga, itinapon siya nina Drake at Tyson sa gusali. Wala nang malay si Kevin. Si Zack, sa kabilang banda, ay nagpatuloy na i-pressure ang Sanfords hanggang sa tuluyan na silang bumigay. Iyon ang pangunahing buod ng buong sitwasyon. Dinala si Gerald sa silid kung saan kasalukuyang nandoon si Gia. Ayaw niyang mag-abala tungkol kina Tammy, Cassandra, Felicity, o sa iba pa na nalilito pa rin. Ang ilang mga bantay ay binabantayan si Gia na inilagay sa isang sopa. Wala siyang malay sa sinabi ng gwardya kanina. Nawala na nasa isang piraso pa rin siya, iniutos ni Gerald na tawagan ang isang ambulansya. Sa wakas ay nakahinga na siya ng medyo madali sa sandaling ang ambulansya na nagdadala kay Gia sa ospital ay nagmaneho sa malayo. Habang siya ay patuloy na nakatingin sa labas ng pintuan, sina Tammy, Cassandra, at ilang iba pa ay dahan-daang lumapit sa kanya. Lahat sila ay pantay na naramdaman na kakaiba ang makita na ganito si Gerald. Gerald. Ang kanyang totoong pagkakakilanlan ay si G. Crawford na mula sa Mayberry. Ito ay sobra para sa akin na kunin. Pasigaw na sabi ni Yona habang kinakagat ang ibabang labi sa pagsisisi. Ang iba pa roon ay lahat ay may pakiramdam na halos pareho ngunit ang paghahayag ay higit na nakaapekto kay Cassandra at Felicity. Naramdaman nilang humigpit ang dibdib nila lalo nilang iniisip ito. Kaya, tuldok-tuldok, totoo talaga. Ang laging tumutulong sa akin ay si Gerald. Ang mayamang tagapagmana na sinubukan kong hanapin ng husto ay nasa aking klase lahat. Napakalapit lang namin. Sabi ni Felicity habang nahuhulog sa lupa ang kanyang telepono. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng masama at ang kanyang isip ay nawala. Huminga ng malalim si Gerald bago lumingon upang tignan silang lahat. Dahan-dahan siyang lumakad, kinuha ang telepono ni Felicity at ibinalik ito sa kanya. Hindi ko inaasahan na lahat kayo ay narito, tagapayo. Ano ang ginagawa ninyo dito ngayon? Tanong ni Gerald, isang malambot at pagod na ngiti sa labi. Tinutulungan namin ang tagapayo na ilipat ang G. Crawford. Tuldok-tuldok. Teka, hindi. Kami ay tumutulong sa kanya ilipat ang kanyang mga bagay sa kanyang bagong bahay, G. Crawford. Dahil tumulong kami, tinatrato niya kami sa isang kainan sa isang malapit na restaurant, sabi ng isang batang babae, na mula ng husto. Nakikita ko. Isang pagkakataon na nandito kayong lahat habang nangyari ang lahat, kaya, dahil natigil kayo lahat dito dahil sa aking mga kotse sa una, bibigyan ko kayong lahat isang pabalik, sabi ni Gerald habang siya ay naglakad palabas ng bahay. Pinuksan ng isang gwardya ang pinto ng isang kotse na naghihintay kay Gerald sa labas. Pumasok siya sa loob ng walang ibang salita at umalis sa eksena. Alam niya na kahit na manatili pa siya ng mas matagal, wala nang ibang masasabi pa rin siya. Nanginginig si Felicity sa pwesto habang ang sasakyan na naroon ni Gerald ay dahan-daang nawala sa paningin. Siya talaga. Pulong ni Felicity sa sarili. Naku Lilian, huwag ka nang magalit. Nagtataka ako kung ano ang nangyayari dito ngayon, bakit maraming tao. Sa sandaling iyon 3 kababaihan ang naglakad palabas ng isang unit ng gusali. Ang batang babae na hindi nagsalita ay mabilis na hinawakan ang braso ni Lilian, hinayla siya palabas ng pintuan upang ipakita sa kanya ang lahat ng mga sasakyan na dahan-daang umalis. Gayunman si Lilian ay medyo nasilaw pa rin. Mukhang katatapos lang niyang umiyak hindi pa matagal. Kabanata 445. Tama ka, tingnan ang lahat ng mga marangyang kotse. Sabi nung ibang babae. Pansamantalang natigilan si Lilian sa sobrang pagkataranta niya nang makita niyang nagsasabi sila ng totoo.
Ang lahat sa kanila ay mga kotseng Maybach at bawat solong isa sa kanila ay nagkakahalaga ng kasing isang solong unit ng pabahay sa kalye na kasalukuyang kanilang naroroon. Pag-isipan na ikakasal sa isang tao mula sa isang mayaman at makapangyarihang pamilya. Ano ang mainggit sa iba? Napasinghap si Lillian sa loob. Ang Diyos na iyon, Dam Sharon. Mas maganda ako kaysa sa siya ay pinili pa rin siya ni Hayward. Ang beach na yan. Ang magaling lang kay Sharon ay nagpapanggap. Narito si Lillian sapagkat siya ay umarkila ng bahay sa tabi ng kanyang dalawa pang mga kasamahan na babae doon. Ang pagtingin sa lahat ng mga kotseng Maybach ay muling pinatubo ang paninibugho ni Lillian kay Sharon at siya ay nag-fume. Hindi nagtagal, ang lahat ng mga sasakyan ay umalis at ang lahat ay bumalik sa normal. Tungkol kay Jacob, natural, dinala siya ng pulisya. Kinabukasan mismo, agad na nagtungo si Gerald sa ospital pagkagising niya upang bisitahin si Gia. Salamat sa pagligtas mo sa akin, Gerald. Ay ang mga unang salita na sinabi niya sa sandaling nakita siya na pumapasok sa kanyang ward. Matapos siyang magkaroon ng malay, sinabi sa kanya ng kanyang mga magulang kung ano ang nangyari noong isang araw. Kasalanan kung hindi inalagaan ka muna. Natutuwa lang ako na ligtas ka. Sabi ni Gerald, isang pagod na ngiti sa labi. Nagtataka ako, iniligtas mo rin ba ang aking ina? Nagtatanong ako dahil si Jacob ay gumawa ng ilang mga pagtatapat sa mga opisyal ng pulisya. Sinabi niya na ang pagsadyap niya sa aking ina ay kasinungalingan. Kung hindi niya nabanggit ang pangyayari, hindi ako papasok sa kotse niya noong isang araw. Sabi ni Gia habang nakatingin kay Gerald. Labis ang kanyang pagkabigla nang mabalitaan mula sa kanyang ama na si Gerald ay talagang si G. Crawford. Aba, oo, naisave ko siya, sagot ni Gerald habang tumango. Hindi na niya kailangang lihim pa. Ang kulit mo. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol doon kanina? Alam mo, may panahon na naisip kong maging kasintahan ni Jacob. Kung napunta ako sa ganoong sitwasyon ay sinisisi kita sa pagpasan mo sa akin ng ganyan. Sabi ni Gia habang kinurot ng magaan ang braso. Hoy Gerald, natatakot ka bang makapit ako sa iyo at magpatuloy na asayin kita sa natitirang buhay mo? Tanong ni Gia, seryoso ang mga mata. Matapos pag-isipan ito, sa wakas naiintindihan ko na kung bakit hindi mo nais na makasama ako. Ikaw si G. Crawford mula sa Mayberry, isang mataas na prestihiyosong tao. Imposibleng mag-in-love ka sa isang batang katulad ko. Hindi talaga. Nasabi ko na sa'yo dati. Kasama ko si Mila ngayon. Imposibleng umibig ako sa ibang babae. Sagot ni Gerald na matapat. Hinihila ko lang ang iyong binti na intindihan ko na sa unang pagkakataon na sinabi mo sa akin, sa totoo lang, ngayon na iniisip ko ito, marahil hindi talaga ako nagmamahal sa iyo sa una. Marahil ay naantig lang ako sa mahalagang Reg Along ibinigay mo sa akin noong isang araw. Gayunpaman, ngayong alam ko ang iyong totoong pagkatao, naiintindihan ko na ang Reg Along iyon ay dapat na walang halaga sa iyo. Masyadong nag-iisip tungkol dito. Sa palagay ko mas mabuti ito sa ganitong paraan. Mas gamaan ang pakiramdam ko ngayon. Sa palagay ko masasabi ko rin ito ng totoo. Gerald, sana maging masaya kayo kasama kayo ni Mila. Sabi ni Gia habang nakangiti siya ng matindi. Naramdaman ni Gerald ang pagkapilit na iniwan sa kanyang balikat nang makita niyang sa wakas ay naintindihan at tinanggap ni Gia ang sitwasyon. Sige na nga, tuldok-tuldok. Magaling kaming magkaibigan simula ngayon, okay? Kung mayroon kang mga problema, magpapahiram ako ng kamay hanggat kaya ko. Sabi ni Gerald habang nagbabalik ng ngiti. Sa lahat ng katapatan, napuno pa rin si Gerald ng paninisi sa sarili. Nakansela niya ang napakaraming mga plano niya sa nakaraan. Ang kanyang mga hindi pagkilos ay halos nakuha na rin niya kung siya ay kumilos ng mas mabagal. Kaya sinadya talaga ni Gerald ang sinabi niya. Mabuti kung gayon. Tatandaan ko ang sinabi mo sa akin ngayon. Kung hihingi ako ng tulong sa hinaharap mas mabuti na huwag kang tumakas. Biro ni Gia. Ayoko. O sige, sa ngayon mag-focus lang sa pamamahinga. Kukuha kita ng sinigang mula sa cafeteria. Sabi ni Gerald na bumangon at lumabas ng kwarto. Habang nakasara ang pinto sa likuran niya, unti-unting nawala ang ngiti sa mukha niya. Mahigpit na dumaikit siya sa kanyang kumot. Habang nagpatuloy si Gerald sa paglalakad papunta sa cafeteria dala ang hawak na lunchbox ni Gia, halos may kumatok siya sa isang tao. Hoy! Bulag ka! Tumingin ka sa pupuntahan mo. Saway sa babaeng muntik ng mabagsak. Sinusuportahan siya ng isang batang babae na nakahawak din sa kanyang bote ng IV. Paumanhin, hindi ako, Lillian. Gerald, anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong ni Lillian. Kinagabihan, sinamahan siya ng mga kasambahay ni Lillian habang mayroon siyang IV. Tumanas siya ng matinding pagkabigla at tuluyan na rin siyang nalunod dahil sa malakas na ulan sa pag-uwi niya.
Kahit na nagpakita siya ng mga sintomas ng pagkakaroon ng isang mataas na lagnat, hindi nila magawa ang tungkol dito kagabi dahil sa lahat ng mga kotseng sumiksik sa kanilang kapitbahayan. Naiisip pa ni Lilian na mawawala ang lagnat sa pagdating ng umaga. Kabanata 446. Sa kasamaang palad, lumala lang ang kanyang kalagayan nang gisingin siya ng mga kasama sa silid. Ang mga kasama niya sa kwarto ay agad na isinugod sa ospital. Ngayon na tumulo na siya, sa wakas nagsisimula na rin siyang makaramdam ng kaunting pakiramdam. Hindi inaasahan, nabunggo niya si Gerald dito. Kaya, na-ospital ang aking kaibigan dito. Kukuha na ako ng lugaw sa kanya ngayon, sabi ni Gerald habang nakangiti. Gerald. Oh, ito ba ang Gerald mula sa iyong klase na patuloy na tumatakbo para sa mayamang tagapagmana? Sabi ng isa sa mga batang babae habang tinitignan si Gerald na may paghamak. Kuya, ano ang pinagsasabi mo? Nahihiyang sabi ni Lilian. Ano, hindi ba ito ang lalaki? Tingnan mo, nagpapatakbo pa siya ng isang gawain para sa isang mayamang tagapagmana ngayon. Sinabi niya na kumukuha siya ng sinigang para sa isang tao, tandaan mo. Hini siya ni Kuya. Ang mukha ni Lilian ay kahalili sa pagitan ng pamumula ng pula at pamumutla, hindi sigurado kung aling emosyon ang dapat niyang pakiramdam muna. Si Kuya ay laging ganito. Diretso siyang naging ganito basta alam siya ni Lilian. Sa totoo lang, mas walang puso si Quilo kumpara sa kanya. Kahit na si Lilian talaga ang nagsabi kay Quilo tungkol sa lahat ng iyon bago ito. Ito ay dahil si Gerald ay naging kahanga-hanga sa huling pagkakataon na sila ay nasa York North Mountain Celebration Festival. Noon, pinilit ni Lilian na bigyan siya ng tasa ng milk tea kay Gerald. Handa pa siyang dilaan ang kanyang boto kung kinakailangan. Naisip niyang habulin din si Gerald noon. Sina Sharon, Hayward, at Lilian ay pawang nagsasabi pa rin sa tunay na pagkatao ni Gerald noon. Hindi nila maintindihan kung paano siya nagkaroon ng maraming mabuti at malapit na koneksyon sa mayamang tagapagmana. Ano pa, ang mga mayamang tagapagmana ay mahusay na tinatrato siya. Sa huli, tiningnan ni Hayward ang bagay at kalaunan nalaman na si Gerald ay hindi gaanong kahanga-hanga tulad ng una nilang naisip. Sa totoo lang, ngayon pa lang siya nagpapatakbo ng isang gawain at may inaalagaan pa siya sa kanilang tahanan sa ngalan nila. Walang problema sina Lilian at Sharon na maniwala sa mga sinabi ni Hayward. Gayunman, kapwa nila naisip na dapat nilang tretuhin ng mas mabuti si Gerald sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, napakalapit siya sa isang bilang ng mga bata at mayamang tagapagmana. Kung iisipin, tiyak na dahil ito sa iniisip ni Lilian at sa kanyang pagganap sa panahon ng York North Mountain Celebration Festival na naramdaman ni Hayward na hindi siya mabuti, sa halip na pumili kay Sharon. Ang beach na iyon ay masyadong nabigla upang mag-react sa araw na iyon. Napaisip si Lilian sa sarili, medyo nag-fume. Sa pagitan nilang dalawa, tiyak na mas mababa ang tingin ni Sharon kay Gerald. Kahit na ang dalawa sa kanila ay nabigla at napuno ng mga panghihinayang nang malaman nila na ang mga koneksyon ni Gerald ay mas mahusay kaysa kay Haywards, si Lilian lamang ang nag-react habang ang beach na iyon ay hindi talaga nag-react. Pagkatapos nito, pinag-isipan ito ni Lilian at napagtanto niya na ang nakalulugod lamang kay Gerald dahil lamang sa mayroon siyang magagandang koneksyon at mga interpersonal na relasyon ay hindi makatutuhanang. Kung sa bagay, wala namang ibang pupuntahan sa kanya si Gerald. Sa kabilang banda, si Hayward ay mayroong kanyang mga assets at pati na rin ang kanyang tindahan. Ano pa, tinulungan pa niya si Sharon sa pamamagitan ng pag-aayos ng mas mahusay na trabaho para sa kanya. Ito lang ang realidad ng sitwasyon. Bumalik sa kasalukuyan, nahiya ulit si Lilian sa komento ni Quilla at sinabi niya kaagad, huwag kang makinig sa kanyang kalokohan, Gerald. Kung saan ang lahat ng iyong mga kabataan at mayamang kaibigan. Kahit na tinitingnan pa rin ni Lilian si Gerald dahil sa pagiging walang iba kundi isang batang lalaki na nagkakasundo, malapit pa rin siya sa maraming mayamang tagapagmana, kaya't hindi siya ganoon kalala. Oo, pumunta na sila sa Hornsley upang maglaro, sa palagay ko. Sagot ni Gerald. Bakit hindi ka nila sinama? Tanong ni Lilian. Ano ang dahilan kung bakit nila ako dadalhin doon? Sabi ni Gerald na may mapait na ngiti sa labi. Habang ang pangkat ng mga bata at mayamang tagapagmana ay nasisiyahan sa paggastos ng kanilang pera na partikular para lamang sa kasiyahan, Gerald mismo ang nagustuhan ang pamumuno sa isang payak at simpleng buhay. Bukod sa mga espesyal na kaganapan o sa karaniwang pag-inom, hindi talaga siya sumali sa kanila para sa iba pa. Kinulot ng bahagya ni Lilian ang labi. Sa kanyang isipan, naisip niya na hindi nila siya nais na isama pa rin sa kanila. Matapos makipag-chat ng kaunti pa, sa kalaunan ay nagtagumpay sila. Alam mo, medyo gwapo talaga siya. Kung siya ay medyo may kakayahang maaari kung isaalang-alang ang paghabol sa kanya. Nakakaawa, sabi ni Quilla. Tiningnan siya ni Lilian bago humilik, kung talagang siya ay isang bata at mayamang tagapagmana ay hinabol ko na siya noon pa.
Sa kasamaang palad, ganoon lamang ito. Sa pagsasalita nito, sa totoo lang naisip kong ituloy siya ilang araw lamang ang nakakalipas. Kahit na hindi siya mayaman sa sarili niya, nakikilala pa rin niya ang maraming mayamang tagapagmana. Ang buhay ay maaaring maging isang maliit na shabby ngunit palagi kaming may backup at suporta ng mga tagapagmana. Sa ganoong paraan, mabibigyan ko ng sampal si Hayward upang magsisi siya sa pagpili ng beach sa akin. Dagdag pa, si Hayward ay palaging may isang inferiority complex tuwing ito ay dumating kay Gerald. Kapag na-trigger ang complex ni Hayward, tiyak na magbabago ang isip niya at susubukan akong balikan. Kapag nangyari iyon, ibibigay ko sa aking sarili ang Hayward. Napakalungkot na ang mga mayamang tagapagmana ay naglalaro ng kanilang mga sarili sa Harnsley ngayon. Damn it! Kung hindi lang alam ni Hayward ang lahat tungkol sa background ni Gerald. Tuldok-tuldok. Nasa isang lugar pa rin sa ilalim ng chain ng pagkain si Gerald. Paano ko magagawa na magsisi si Hayward na hindi ako pipiliin? Malungkot na sabi ni Lillian. Sa totoo lang habang nagsasalita ka, bigla akong may ideya na baka makatulong sa iyo na maibalik siya. Kung ito ay gumagana, siya ay magmamakaawa sa kanyang mga tuhod para sa iyo na bumalik. Sabi ng dalaga habang nakangisi. Ano ang nasa isip mo? Tinanong kaagad ni Lillian, ang interes niya ay nagbunga. Kabanata 447. Sa sandaling makuha ni Gerald ang kanyang mga kamay sa sinigang, naramdaman niya ang isang mahinang tapik sa balikat niya. Si Lillian iyon na may hawak na isang bag ng pagkain. Sabihin mo, Gerald, hindi ka pa nakakain di ba? Halika umupo ka sa akin. Bumili lang ako ng masasarap na pagkain mula sa labas ng ospital kaya't sabay tayong kumain. Mabuti na lang ako, hindi ka pa ba drip? Bakit ka nandito sa cafeteria? Tanong ni Gerald habang nakangiti. Hindi niya alam kung bakit biglang naging masigasig si Lillian. Bahagya itong hindi komportable. Gayunpaman sa kabila ng katotohanang madalas niya siyang bagyain, hindi talaga ito pinigilan ni Gerald. Iyon lang ang dahilan kung bakit siya nag-alang pa rin ng pagsasalita sa kanya. Ako ayos lang ako. Mabuti na lang ako sa oras na makita kita. Ikaw ay, tulad ng gamot ko. Hindi mo alam. Tanong ni Lillian na may questionable na ngiti sa mukha habang nakatingin kay Gerald. Nakatayo siya ngayon ng napakalapit kay Gerald at ang braso ay kuskusin laban sa kanya paminsan-minsan. Nararamdaman ni Gerald ang goosebumps sa buong katawan niya. Sa totoo lang, si Lillian ay may perpektong figure ng katawan at mukhang napakaganda. Ito ay sapagkat siya ay dating alagad ng sining at siya rin ang kapitan ng Latin dance team din. Kung ikukumpara kay Sharon, tiyak na mas nakakaakit siya at mas nakakaakit din siya. Gayunpaman nang kinausap siya ni Gerald ng mas maaga pa lang, hindi ganito ang ugali niya. Ano ang nangyari sa ilalim ng kalahating oras upang ito ay masigasig? Sa totoo lang kahit papaano ay masigasig siya sa oras na ito. May kailangan ka ba, Lillian? Tanong ni Gerald, lubusang nagweirdohan. Ay, huwag kang mag-alala tungkol dito. Unahin ang pagkain. Alam mo, tumakbo ako pababa upang bumili ng pagkain ngayon lang dahil alam nating lahat ang pagkain ng cafeteria ay hindi ang pinakadakilang sa mundo. Sobra rin ang presyo dito. Ngunit sapat na tingnan ang binili ko. Bilang karagdagan sa ilang inihaw na manok, ilang inumin, at iba't ibang mga pinggan, bumili din si Lillian ng isang mainit na egg crepe. Alam ko kung gaano mo kagustuhan ang pagkain ng mga egg crepes. Naaalala ko noong panahon ng ating high school karaniwang kumain ka lamang ng mga steamed buns na may mga atsara para sa tanghalian ngunit sa katapusan ng linggo, handa kang gamutin ang iyong sarili sa isang egg crepe pagkatapos makatipid ng ilang dolyar. Dahil nakita ko ang isang stall na nagbebenta ng mga egg crepes sa tabi ng kalsada, kumuha ako ng isa para sa iyo. Bago pa sumagot si Gerald ay hinailan na niya ito pababa upang umupo sa kanya. Medyo gumalaw si Gerald nang makita ang egg crepe. Noong siya ay nabubuhay pa sa kahirapan, ang mga egg crepe ay tulad ng pagkain para sa pagkahari para sa kanya. Hindi pa niya alam kung ano ang balak ni Lillian. Gayunpaman, nakikita kung gaano siya kasigla-sigla at kung magkano ang pagkain na binili niya para sa kanya, naramdaman ni Gerald na magiging isang napakalupit na tumalikod at iwanan siya ng ganoon. Bukod, nagsisimula na rin si Lillian ng trabaho bilang isang guro sa Scott Howe Elementary School. Ito ay isang paaralan na itinayo niya ang kanyang sarili kaya't siya ay maaaring tumingin sa kanya sa hinaharap. Sa pagtingin sa ganoong paraan, naging mas handa si Gerald na tanggapin ang paggamot na ito mula sa kanya sa oras na ito. Gayunpaman, ang pangunahing dahilan na nagpatuloy siya sa pag-upo doon ay dahil hindi niya gusto ang ideya ng tahasang tanggihan siya bago pa man pakinggan ang sasabihin niya. Halika ngayon, kainin ang pagkain habang mainit. Bakit hindi mo muna ibaba ang lugaw? May sasabihin ako sa iyo kapag tapos ka ng kumain. Sabi ni Lillian habang itinutulak ang pagkain kay Gerald.
Matapos gawin ito, itinakip niya ang mga kamay sa mukha habang nakatingin kay Gerald na nakangiti. Nagsimulang kumain si Gerald at maya-maya, tinanong niya, "So, anong problema? Maaari mo nang sabihin sa akin." Hindi mapigilan ni Gerald na sana ay may pagbabago talaga ng puso si Lillian. Kung ganoon ang kaso, tiyak na magiging mas handa si Gerald na tulungan siya dahil magkaklase sila noon. "Well, hehe, gusto kong magpanggap kang boyfriend sa isang araw. Bukas na lang. Kung tumulong ka, lagi kong maaalala ang iyong mabait na gawa." Ano? Laking gulat ni Gerald na halos mailuwa niya ang egg crepe sa kanyang bibig. Muli sa pagpapanggap na kasintahan ng isang tao. Hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon ni Gerald na gawin iyon at alam niyang hindi rin ito ang huli niya. Sakto na dahil doon na hindi niya sinasadyang mabigyan ng maling ideya ang ilang mga batang babae nang inaasar niya sila habang nagpapanggap na kasintahan. Dahil ang lahat ay para lamang sa pagpapakita, imposible para sa kanya na talagang maging malapit sa tao pa rin. Kaya bakit pa siya magkunwaring boyfriend nila? Sigurado si Gerald na sigurado sa bagay na ito. Ito ay dahil natakot talaga si Gerald na sa paglaon, may isang tao na lumapit sa kanya upang humingi ng tulong para sa isang pekeng kasal din. Magbubukas iyon ng isang ganap na naiibang lata ng bulate. Anong kinakatakutan mo? Ito ay para lamang sa isang araw, at kakailanganin mo lamang akong tulungan na magpakita ng isang palabas. Pakiusap. Tanong ni Lillian habang inilagay ang kamay sa ibabaw ng marahan ni Gerald. Taos puso siyang nagmamakaawa para sa kanyang tulong. Kabanata 448. Maging matapat sa akin. Dahil ba kay Hayward, hindi kailangang maging isang rocket scientist si Gerald upang malaman ito. Siya ay napabuntong hininga. Hindi ka gagamot ng mabuti ng mga tao nang walang dahilan. Alam ito ni Gerald bilang isang katotohanan dahil walang mga bagay tulad ng mga libreng tanghalian sa mundong ito. Bingo! Kailangan ko lang na kumilos ka ng konti para medyo mapuko ko siya. Kung kukunin niya ang pain, siguradong magbabago siya ng kanyang isip kaagad. Si Hayward ay isang napaka-petty at narcissistic na tao kaya tiyak na hindi niya matatanggap na lalabas ako sa isang taong mas kapansin-pansin kaysa sa kanya. Sagot ni Lillian na may ngiti sa labi. Bamantong hininga si Gerald habang sumagot kung gayon sa halip na pukawin siya, sa palagay ko magtatapos lang siya sa pagtawa sa iyo kung susundin natin ang planong ito. Tuldok-tuldok. Wala ako kahit saan malapit sa pagiging kapansin-pansin niya, ang kanyang pamilya ay nagkakaroon ng York North Mountain at may shop pa siya doon. Mas magaling siya sa akin. Nagsisinungaling kay Gerald na natural na huminga. Siyempre alam ko iyon kaya tinukoy ko ang salitang kumilos. May sasabihin ako sa iyo ng isang bagay, Gerald, alam mo bang palaging naging sensitibo si Hayward tuwing ito ay dumating sa iyo? Hindi lamang ikaw ay may isang hindi siguradong relasyon sa beach, ibig kong sabihin Sharon sa nakaraan, ngunit inilagay mo rin siya sa mga mahihirap at mahirap na sitwasyon sa loob ng ilang beses ngayon. Kung binago mo ang iyong pagkakakilanlan at lumitaw sa harap niya, tiyak na makakaramdam siya ng paninibugho. Dahil dito, dahil magkukunwari akong magiging ka-date mo, tiyak na magsisisi siya sa hindi mo ako pinili sa una. Iyon ang dahilan kung bakit nararamdaman ko na ikaw ang perpektong kandidato para sa gawaing ito. Masiglang sagot ni Lillian. Ang kanyang kaibigan ang nagbigay sa kanya ng ideyang ito kanina. Bagaman hindi talaga isang mayaman at batang tagapagmana si Gerald, tiyak na gampanan niya ang bahagi. Hold up, baguhin ang aking pagkakakilanlan. Elaborate on that please, naguguluhan na sabi ni Gerald. Nako, simple lang talaga. Ang kailangan mo lang gawin ay magpanggap na ikaw ay naging maruming mayaman sa pamamagitan ng pagwawagi sa loterya. Sa pagsasabi nito, sa isang paraan, magiging mayaman ka pa kaysa kay Hayward. Maaari kang magmaneho. Nagrenta ako ng isang mamahaling kotse para sa iyo upang makatulong na mapanatili ang ilusyon. Hanggat handa kang kumilos alinsunod sa plano namin ng kaibigan ko, siguradong mabibigyan ko si Hayward ng mahigpit na sampal sa mukha bukas. Magkakautang ako sa iyo kung tutulungan mo ako, Gerald. Nagrente na rin ako ng sasakyan kaya mangyaring sumang-ayon sa aking hiling. Pagmamakaawa ni Lillian. Tila si Lillian talaga ang lalakbay ng milyahe lamang upang mabawi ang pagmamahal at atensyon ni Hayward. Alam kung gaano ito kahalagahan sa kanya, nahirapan si Gerald na tanggihan ang kanyang hiling. Una niyang binalak na magpaalam kay Gia bukas at ihatid siya pabalik sa Seren County dahil ang kotse niya ay maibabalik na noon. Gayunpaman tila ang kanyang mga plano ay dapat na maantala ng ibang araw. Sige na, pasok na ako, sabi ni Gerald habang tumango. Oo. Sabi ni Lillian habang nakangiti ng tuwang-tuwa. Naku, syoso ako, paano ka nakakatiyak na makakasama natin bukas si Hayward? Ay, tiyak na gagawin namin. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol doon. Kailangan mo lang makipagkita sa akin sa pasukan bukas ng ospital. Sasandulan kita dyan.
Nang matapos siyang kumain, iniwan niya ang cafeteria kasama si Lillian. Si Lillian ay mukhang mas masigla ngayon at tila hamoo pa ang kanyang lagnat. Hindi mapigilan ni Gerald na isipin na ito ang lakas ng pag-ibig. Maaari bang gawing loko ang isang babae ng pag-ibig? Pagkatapos ay muli, dahil si Lillian ang kanyang pinag-uusapan, maaari rin itong kapangyarihan ng pera lamang. Simpleng bamaantong hininga si Gerald. Matapos maghiwalay ang dalawa, bumalik si Gerald kay Gia at pinakain ng sinigang. Walang kapansin-pansing nangyari sa natitirang araw na iyon. Umaga kinaumagahan, hinintay ni Gerald si Lillian sa parke na katabi ng ospital dahil dati silang pumayag na magkita doon. Hindi na niya kailangang maghintay pa ng isang bagong nakasisilaw na puting Mercedes-Benz G500 ang nagmaneho at huminto sa harap ni Gerald. Nang paikutan ang bintana ng sasakyan, nakita ni Gerald na kapwa nasa loob sina Lillian at ang kaibigan. Hindi ko talaga inaasahan na maging ganito ka-oras. Sige, pasok ka na. Dadalhin ka namin sa isang hairstylist sa susunod. Sabi ni Lillian. Hoy, kumuha ka rito, Gerald. Nabigla ka ba dahil nakatingin ka sa isang napakagurang kotse? Pumasok na. Makakapagpagaling ngayon dahil makakasakay ka sa isang Mercedes-Benz G500 ngayon. Kinuskos ni Gerald ang kanyang templo habang umiling. Siyempre mabibigla siya. Pagkatapos ng lahat, ito Mercedes-Benz G500 na dama masyadong pamilyar. Kabanata 449. Ito ba ang kotse na nirentahan mo? Nang sumakay na siya sa kotse, naulimas ang kanyang mga pagdududa. Ito talaga ang kapareho ng Mercedes-Benz G500 na ipinaupa niya sa kapatid ni Quaid na si Courtney. Ito ay masyadong hindi sinasadya. Ito ay, gayon din, ipinapalagay ko na kahit na pamilyar ka sa maraming mayaman at batang mga tagapagmana, hindi ka nila dinadala kasama upang makipaglaro sa kanila, tama ba? Marahil ay hindi ka pa nagkaroon ng pagkakataong umupo sa napakagandang kotse dati, ikaw ba si Gerald? Mayabang na sabi ni Lillian habang nagmamaneho. Alam mo, ang modelong ito ay nagkakahalaga ng buong $300,000. Ano pa, bago ang kotse na ito? Nagbayad kami ni Lillian ng $15,000 bawat isa para sa deposito upang rentahan lamang ito. Ang aming mga pag-save ng account ay baog ngayon. Mayabang na sinabi ng kaibigan ni Lillian sa ilang kadahilanan. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-record ng ilang mga video. Lillian, bakit hindi mo buksan ang sunroof? Gusto kong ilabas ang aking ulo at kumuha ng ilang larawan. Tuwang-tuwa na sabi ng kaibigan ni Lillian. Pagbubukas nito ngayon, ngunit mangyaring kontrolin ang iyong sarili doon. Ang halagang maaari nating makuha pabalik ay mababawas kung kahit na ang pinakamaliit na gasgas ay lilito sa kotse. Sabi ni Lillian habang hinanap ang pindutan ng sunroof. Teka, alin ang pindutan para sa sunroof? Mukhang gagana ang parehong paraan. Hindi ko maintindihan. Sabi ni Lillian, naguguluhan. Ito ay natural para sa kanya na malito sa kung paano nagpatakbo ang kotse dahil ito ang kanyang unang pagkakataon sa loob nito pagkatapos ng lahat. Nakaupo si Gerald sa likuran ng sasakyan at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting hindi komportable habang pinapanood niya si Lillian na pinindot ang lahat ng mga pindutan na mahahanap niya. Hindi nagtagal bago siya sumuko at sinabi sa kanya kung aling pindutan ang nagbukas ng sunroof. Sinubukan ito ni Lillian at lumabas na tama siya. Aba, tingnan kita. Hindi ko inaasahan na ikaw ay may kakayahang ito. Mukhang alam na alam mo ang kotseng ito. Sabi ni Lillian. O diba, dati nagustuhan mo ang mga kotse nung high school diba? Mukhang pinapanatili mo pa rin ang iyong mga interes mula noon. Pasimpleng tumango si Gerald na may malaswang ngiti sa labi. Sa bukas na ngayon ng sunroof, ang kaibigan ni Lillian ay lumabas ng kanyang ulo upang kumuha ng ilang mga larawan. Hindi masyadong nagtagal, lahat silang tatlo ay nakarating sa isang hairstylist at binigyan si Gerald ng isang cool na bagong hitsura. Pagkatapos ay binigyan nila si Gerald ng isang suit, isang puting shirt, at isang pares ng sapatos na katad na isusuot. Hindi mapigilan ni Lillian at ng kanyang kaibigan na pakiramdam ni Gerald ay medyo gwapo pagkatapos dumaan sa makeover na iyon. Kahit na may mataas na pamantayan si Lillian para sa kanyang mga kalalakihan, hindi niya maiwasang mapahanga at lihim na sumilip kay Gerald tuwing makakaya niya. Kaya saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Gerald pagkasakay ulit nila sa sasakyan. Pupunta kami sa coffee shop sa tabi ng Mayberry Hotel. Gayon din, Gerald, dapat mong malaman muna ang ilang bagay. Dahil kilala mo si Aiden at ang kanyang mga kaibigan, alam mo kung gaano kay Omen at mga kabataang lalaki ang karaniwang kumilos. Gayunpaman, nagpapanggap kang isang ganap na magkakaibang uri ng mayaman at binata ngayon. Dahil nagwagi ka sa loto, kailangan mong magpakita ng isang mas masuwain at mayabang na pag-uugali upang makamit ni Hayward ang pain. Iyon ang karaniwang kaisipan ng nouveau riche, nakukuha mo ba ang sinasabi ko?
Sagot ni Lilian. Nakita ko. Kailangan ko bang kumilos ng ganoon dahil lang sa yumaman ako? Tanong ni Gerald, isang mapait na ngiti sa labi. Hindi mapigilan ni Gerald na maiisip sa sarili. Kung siya talaga ay naging sobrang yaman sa magdamag, bakit susubukan pa rin ni Lilian na habulin si Hayward? Gawin mo lang ang sinabi ko at magiging maayos lang ang lahat. Makikinig ka rin sa lahat ng pag-aayos ni Quilla. Tutulungan ka niya sa lahat ng mga paghahanda. Narinig iyon, tumango lamang si Gerald nang walang magawa. Ano pa ang masasabi niya? Pagdating sa coffee shop, sinimulang gawin ni Lilian ang kanyang kilos. Kumapit siya sa braso ni Gerald habang inilalagay ang kamay sa kanya habang papasok sila sa coffee shop. Nakita ni Gerald na kapwa sina Hayward at Sharon ay nagkakape din doon. Ang paghanga kay Lilian ay lumago kay Gerald na nauunawaan kung magkano ang pagsasaliksik na dapat niyang gawin upang planuhin ang lahat ng ito. Kapwa sila kumilos tulad ng isang tunay na mag-asawa habang naglalakad sila patungo sa isang mesa sa tabi nina Hayward at Sharon bago umupo. Hindi nagtagal bago tumingin si Sharon sa tabi at nakita ang dalawa sa tabi nila. Natigilan siya saglit. Maaari ko bang kunin ang iyong order? Magalang na tanong ng isang waiter matapos siyang maglakad. Nakikita kung paano formal ang hitsura at pagbihis ni na Gerald at Lilian, ang waiter ay maingat na maging nasa kanyang pinakamahusay at pinakamagalang na pag-uugali. Bigyan mo kami ng pinakamahal mong kape. Panipi. Kabanata 450. Tulad ng itinuro sa kanya ni Lilian, si Gerald ay kumikilos ngayon ng impresyon ng isang taong nouveau-riche. Nakaupo pa rin siya na nakakross ang mga paa. Ang aming pinakamahal na kape. Sir, ang pinakamahal namin ay nagkakahalaga ng $45 bawat isa, sagot ng waiter, na medyo nagulat. Eh di sige, walang masyadong mahal para sa akin. 2 tasa ng kape na iyon at siguraduhin na ang paggawa ng mga ito perpekto. Kaagad, Ginoo, sabi ng waiter bago yumuko at tumakbo. Natagpuan ito ni Lilian na parehong nakakausisa at nakakatawa nang makita niya si Gerald na umaakto ng labis habang nagpapalabas ng kanyang kayamanan. Niyugyug pa niya ang relo niya paminsan-minsan upang makita ito ng iba. Sa totoo lang, hindi inaasahan ni Lilian na si Gerald ay maaaring maging ganito ka-cool. Noon, napansin na ni Hayward sina Gerald at Lilian na nakaupo sa tabi nila. Naging maasim ang kanyang mukha sa oras na marinig niya ang pag-order ni Gerald ng 2 tasa ng kape na nagkakahalaga ng $45 bawat isa. Ano pa, hindi ba si Lilian ay medyo masyadong intimate kay Gerald? Talagang hindi komportable ang pakiramdam ni Hayward. Dati ay malapit siya sa kanya araw-araw pagkatapos nito. Sa totoo lang, nasisiyahan din siya sa patuloy na pagnanakaw sa kanya noon. Nang mapili niya si Sharon kaysa sa kanya, alam niyang mamahalin pa rin siya ni Lilian pagiging kasing walang kabuluhan niya. Gayunpaman, ngayong siya ay nakikipagtalik sa ibang lalaki, pakiramdam niya ay labis na nasisiyahan. Hindi niya inaasahan na si Lilian ay mabilis na magpatuloy. At isiping pinili niya si Gerald. Ang taong palagi niyang naramdaman na sensitibo at mapagkompetensya. Isang fuse ang pumutok sa isip ni Hayward habang hinihimas ang kanyang mga kamay sa mesa ng kape. Pip, bakit ka nagpapanggap na mayaman? Sa palagay mo ba hindi ko alam ang tungkol sa iyong background? Itigil ang pagiging bongga. Malamig na sabi ni Hayward. Tumingin si Sharon kina Gerald at Lilian bago subukang pakalmayan si Hayward. Speaking of which, Gerald, nakabili ka lang ng bagong kotse, di ba? Saan tayo magiging masaya sa paglaon? Maaari ba kaming pumunta sa Mayberry Commercial Street? Nakita ko ang isang palda na talagang nagustuhan ko doon kaya maaari ba kaming pumunta doon mamaya upang bilhin ito? Nagkakahalaga lamang ito ng $450. Mangyaring. Natuwa si Lilian habang marahang iniyugyug ang braso ni Gerald. $450. Pulubi ka ba? Magsuot ka lamang ng mga damit na nagkakahalaga ng hindi bababa sa $1,000. Kung hindi man, huwag mo nang abalahin ang pagsabi sa akin tungkol dito. May kahihiyan ka, sagot ni Gerald habang maingat niyang tinulak ang mga kamay niya palayo sa braso niya. Talagang hindi inaasahan ni Lilian na ang cool na ito ni nouveau-riche Gerald. Pasimpleng inilagay niya ang isang cute at walang magawang mukha bago tumango ng masunuri nang marinig ang mga salita nito. Manalo ka, nagpapakita kapag ikaw lang ang namamahala sa pagpapatakbo ng mga gawain para sa iba. Lalong nag-aalala si Hayward ng segundo nang makita niya si Lilian na sobrang sunod kay Gerald matapos siyang sawayin. Ang kanyang pagseselos ay umabot sa bagong taas. Damn it! Ano ang meron kay Gerald na wala? Paano maaaring maging mas mahusay kaysa sa kanya sa anumang paraan si Gerald? Relax, Hayward. Ang ilang mga tao ay nais lamang magpakitang gilas. Nagpanggap lang sila kaya hindi mo na kailangang abalahin kahit ang pagtingin sa kanila. Sinabi ni Sharon habang idinagdag ang kanyang 2 sentimo sa pag-uusap.
Ay tama, may isang panahon kung kailan talaga naisip namin na ikaw ay isang ordinaryong batang lalaki lamang para sa mga mayayaman. Masaya akong sabihin na mali kami tungkol doon. Habang tinutulungan mo sila dapat na nakuha mo rin ang ilan sa kanilang swerte. Hahaha, hindi ko talaga inaasahan na manalo ka ng gayong pera mula sa loto. Nang makita na naiipit niya si Hayward sa kanyang bitag, nagsimula siyang magsalita ng higit na humanga kay Gerald habang nakahawak siya sa kanyang kamay. Ano? Nanalong anong loterya? Ang kanyang mga salita ay nakuha ang pansin ni Hayward. Gerald, magkano ang panalo mo? Tanong ni Sharon habang nakatitig kay Gerald. Imposible para kay Gerald na makakuha ng isang batang tulad ni Lillian na makukulit sa kanya tulad nito kung nanalo lamang siya ng $50,000. Ano pa, gumugugol din si Gerald ng napakahusay ngayon. Ang figure ay kinakailangan upang maging napakalawak. Natakot talaga si Sharon na daig pa ni Gerald si Hayward. Kung nangyari iyon, malamang na siya ang higit na nagsisisi rito. Alam ito, lumago lang ang kanyang pagkabalisa at kaba habang hinihintay niya ang sagutin ni Gerald. Ay, napalad lang ako. Hindi ko akalain na mananalo ako ng napakaraming pera tulad nito. Tungkol sa halagang napanalunan ko. Tuldok-tuldok. Basta, sabihin na lang natin na hindi maginhawa para sa akin na ibunyag sa iyo ang gayong impormasyon, sabi ni Gerald habang kinindatan niya si Lillian na may ngiti sa labi. Sa sandaling iyon, inabot ni Gerald ang kanyang bulsa upang ilabas ang kanyang cellphone. Bilang isang resulta, ang kanyang susi ng kotse aksidenteng nahulog sa lupa. Nang tumingin sina Hayward at Sharon, nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat. Iyon ang susi ng kotse ng isang Mercedes-Benz G500. Kabanata 451, Gerald, ito ba ang bagong kotse na binili mo? Nagtatakang tanong ni Sharon. Oo. Nakuha ko ito ilang araw na ang nakakaraan. Isang paraan lamang upang makarating mula sa puntong A hanggang B, sagot ni Gerald habang casual niyang itinapon ang mga susi sa lamesa. Ito ay nasa sabik ngunit namin magoti kay Lillian dahil natatakot siyang masira ang mamahaling susi ng kotse. Ang mas nagaganyak sa kanya ay na ang mukha ni Hayward ay naging berde na. Nga pala, narinig kong sinasabi ni Lillian na bibili ka lang ng kotse. Hindi ko pa ito nakikita. Ano ang nakuha mo sa iyong sarili? Isang BMW 7 Series, isang Mercedes-Benz o isang Audi? Nagkakahalaga ng higit sa $150,000. Tanong ni Gerald na may ngiti sa labi habang nakatingin kay Hayward. Hehe, kinuha ni Hayward ang pasot ng higit sa $30,000 ngunit paano ito ihambing sa iyong $300,000 na kotse? Kinutya ni Lillian habang iginala ang mga mata kay Hayward. Huminga ng malalim si Hayward habang ang kanyang mga kamay ay nagsimulang pumunta sa isang hindi mapigil ang panginginig. Oh, bumili ka ng pasot. Bakit mo binili yon? Sagot ni Gerald na may chuckle. Maaari akong bumili ng kahit anong gusto ko at kayong dalawa ay walang mag-alala. Hindi ba't nanalo ka lang sa loto? Kaya, bakit ang kagalakan? Nag-aalalang sagot ni Hayward. Ako ang pinakaswerteng babae sa buong mundo, Gerald, na nakasama kita. Manatili ako sa iyong tabi para sa natitirang bahagi ng aking buhay at masisiyahan kami sa isang kahangahangang buhay na magkasama. Pretuhin mo akong mabuti, gayon paman, at kasama rito ang pagbili sa akin ng lahat ng mga damit na gusto ko ngayon. Oo, syempre, bibilhin ko sila para sa iyo. Ngunit huwag kalimutan na nangako ka rin sa akin na bibigyan mo ako ng iyong unang pagkakataon ngayong gabi, hehe. Pulong ni Gerald habang hawak ang malambot na mga kamay ni Lillian. Nang marinig ni Lillian ang mga salita ni Gerald, talagang gusto niyang bigyan siya ng isang mahigpit, dagwang sampal. Damn it! Sino ang nagbigay sa kanya ng karapatang sabihin iyon? Kailan ba ito bahagi ng script? Pagkatapos ng lahat, ang pakikipag-date ay ang pakikipagtagpo, at kung ilalabas ni Gerald ang paksa sa pag-uusap, walang alinlangang napakadaling masira ni Hayward. Sa kasamaang palad, ang pangungusap ni Gerald ay nag-iwan ng napakalaking epekto. Orihinal na balak ni Lillian na bigyan ng babala si Gerald mula sa labis na kalokohan, ngunit doon niya napagtanto na naging berde na ang mukha ni Hayward. Nanginginig ang labi niya sa sobrang galit. Nakita niya na ang ilang mga salitang iyon mula kay Gerald ay pumukaw sa galit ni Hayward sa maraming paraan kaysa sa isa. Ah, napakalikot. Ayoko sa iyo. Nahihiyang sagot ni Lillian. Oo naman, tumayo si Hayward puno ng galit at galit. No way. Lillian, bakit mo ginagawa ito? Ano ang nais mong makuha muli? Paano tungkol sa pagpapaulam sa akin na bumili ito para sa iyo? Bakit bigyan ng iyong unang pagkakataon sa nakalulungkot na haltak na ito? Huwag mapahamak at abusuhin ang iyong sarili dahil lamang sa nagwagi siya sa loto. Hindi pinansin ni Lillian ang lahat, agad na pinabulaanan si Hayward ng isang agresibong pagbabalik. Pa!
Hayward, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang tawagan ang aking kasintahan na isang nakakaawa na haltak? Tsaka akin na siya. Kaya, ano ang masama sa pagbibigay ko ng aking unang pagkakataon sa kasintahan ko pa rin? Ano ang kaugnayan nito sa iyo? Alam mo, lagi kong iniisip na ikaw ang maaasahan at maaasahang uri, Lilian. Akala ko palagi kang nagbigay ng malaking pansin sa iyong pag-uugali, at diretsahan, kahit na pinili kong makasama si Sharon, naramdaman kong talagang napakabit, at nasa isang impyerno akong maraming sakit sa buong bagay. Napuno din ako ng panghihinayang, ngunit ngayon na nakikita kita na nag-uugali ng ganito, wala akong sama ng loob, at hindi ko na rin sinisisi ang aking sarili sa pagpapalam sa iyo. Tayo na, Sharon. Putol ng galit na si Hayward nang akmang hihilahin niya si Sharon. Tumingin si Lilian kay Hayward na may isang mata ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Kung ikukumpara kay Sharon, ang pinakamahalagang kalamangan ni Lilian ay naintindihan niya ang bawat bahagi ng Hayward. Siya ang nakakaalam ng tungkol sa kanyang psikolohikal at mental na kalagayan. Alam na alam din niya na dapat na sinasabi ito ni Hayward upang subukan kung gusto mo pa siya o hindi, naghihintay kung siya ay magsisisi at humihingi ng paumanhin sa kanya para sa kanyang mga aksyon. Sinabi na kung gagawin niyo ni Lilian, lahat ng ito ay tunay na matatapos. Niyakap niya ng mahigpit si Gerald hanggat kaya niya, na parang wala sa kanya ang mga salita ni Hayward. Mahal ko, wala akong pakialam kung ano ang tingin sa akin ng iba. Ipinapangako ko na tretuhin kita ng maayos mula ngayon. Pakikitunguhan mo rin ba ako ng mabuti? Sinamantala ni Gerald ang pagkakataong hawakan ang baywang ni Lilian, binigyan ito ng banayad at masigasig na pagpipiga. Siyempre, pakikitunguhan kita ng maayos. Hindi rin siya bobo. Bakit hindi sakupin ang pagkakataong ito at samantalahin siya kung kaya niya? Pinagpatuloy niya ang paghaplos sa katawan ni Lilian. Ang mga salitang iyon ay malakas at malinaw din kay Hayward, at ngayon, nawala ang lahat ng kulay ng kanyang mukha, mukhang puting aswang. Nang walang sinabi, kinaladkad ni Sharon si Hayward palabas ng coffee shop. Fucking hell, tama na. Bakit mo pa ako hinahawakan? Tinulak ni Lilian si Gerald kaagad pagkakita niya sa pag-alis ni Hayward. Kabanata 452. Si Lilian ay tumingin kay Gerald ng mapanirang, napakagandang gawain mo ngunit hindi ko nais na hawakan mo ako. Talaga bang naiisip mo na ako ay iyong kasintahan? Oh, kaya ngayong wala na si Hayward, ano ang dapat nating gawin? Tanong ng isang naguguluhan na si Gerald. Huwag kang mag-alala. Tiyak na babalik siya para sa akin. 1, 2, 3. Pumilang si Lilian sa kanyang mga daliri nang biglang-biglang dumating sa balikat niya ang boses ni Sharon. Hayward, anong ginagawa mo? Lilian, may ilang mga bagay na kailangan kong linawin sa iyo. Hindi ko alam kung ano ang iniisip mo sa akin ngayon, ngunit inaamin kong nagkamali ako sa hindi ko paninindigan sa iyo nang hampasin ka ni Sharon kahapon. Kanina pa ako nagsisisi. Taos puso akong umaasa na bibigyan mo ako ng isang pagkakataon. Nais kong patunayan na ako ay mas malakas at may kakayahang kumpara sa isang nouveau riche tulad ni Gerald. Sumagot si Hayward, ang kanyang tono ay nagsisi, mas mapagpakumbaba kaysa sa palagi niyang pinapakinggan. Malinaw na, ang kanyang kumpiyansa sa sarili ay tila ganap na nabawasan, na minsan ay ginanap niya ng lubos. Hindi mapigilan ni Gerald na maramdaman ang isang malalim na paghanga kay Lilian habang pinapanood ang eksena mula sa gilid. Ngunit mayroon na akong Gerald, isang lalaki na may isang marangyang kotse, at bibilhan niya ako ng maraming mga branded na kosmetiko at bag din. Ano naman sa'yo, ano ang maalok mo sa akin? Tanong ni Lilian bilang sagot. Wow! Kaya, magkasama kayo ni Gerald dahil mas mayaman siya kaysa sa akin, di ba? Tanong ni Hayward na bigo at hindi makapaniwala. Naalala ni Gerald kung paano parang pamilyar ang pag-uusap. Hindi ba iyon ang sinabi ni Xavier sa maliit na kakahuyan kamakalawa? Ganap na naintindihan niya kung ano ang nangyayari, hindi dahil sa talagang mahal ni Hayward si Lilian ngunit sa halip, isang katanungan ng mismong tela ng dignidad ng isang tao. Ito ay palaging ang kaso kung gusto niya ito o hindi. Ang mga kalalakihang tulad ni Hayward na may isang pader ng kakuhan na nakapalibot sa kanya, ay hindi malalamon ang katotohanan ang taong dating ulo sa kanya ay umiibig na ngayon sa iba. Nais niyang sakupin si Lilian sa kabuuan upang muling makuha ang kanyang karangalan. Sabihin mo kahit anong gusto mo. Sumakay na tayo, Gerald. Pagkatapos ay hinawakan ni Lilian ang braso ni Gerald bago tumuloy ang dalawa sa sasakyan niya. Lumayo ka sa aking paraan. Nakatayo ka sa aking daan, sabi ni Gerald habang tinatapik niya ng marahan ang dibdib ni Hayward bago maglakad patungo sa parking lot. Hindi nais na magbunga, hinabol ni Hayward ang dalawa. Gerald, pwede ko bang ihatid ang kotse mo? I had never driven something this good before, pakiusap ni Lilian na may isang ningning sa kanyang mata. Yeah, sure.
Dito, kunin mo ang mga susi, ngumisi si Gerald habang hinahagis niya ang mga susi ng kotse kay Lillian. Lillian, huwag ka na. Pakiusap, makikinig ka lang ba sa akin? Ako ay nagkamali. Mali talaga ako. Maaari mo bang bigyan mo lang ako ng ibang pagkakataon? Papahalagahan at pahalagahan kita higit pa sa gusto ni Gerald. Simula ngayon, bibilhin kita ng kahit anong gusto mo basta kayanin ko lang. Bigyan mo ako ng pagkakataong mapatunayan na tiyak na daang beses akong mas may kakayahan kaysa kay Gerald. Pakiusap ni Hayward kay Lillian habang mahigpit ang pagkakahawak nito sa braso. Ganoon ba? Pero wala ka na ba kay Sharon? Tanong ni Lillian habang nakatingin kay Hayward na may inaakusang mga mata. Tumingin si Hayward sa mga mata ni Sharon, ibinaba ang kanyang tono sa isang bingo. Pasensya na, Sharon. Nalaman ko lang na si Lillian ang taong mahal ko talaga. Tapusin na natin ito. Hayward, paano mo nagawa ito? Sa isang nagtitipong halo ng galit, at pagkalito, agad na napaluha si Sharon, umiiyak at humihikbi ng hindi mapigilan. Isang ngiti sa wakas ang lumitaw sa mukha ni Lillian. Nadama niya na ang kanyang pagmamataas ay maayos na naibalik at isang pakiramdam ng kasiyahan ang pumuno sa kanyang puso. Tungkol kay Hayward, sinamantala ni Lillian ang kanyang pagkamakasarili at pagmamataas, alam kung paano siya tiyak na mapasigla kapag nalaman niyang nakuha niya ang isang mas may kakayahang kasintahan kaysa sa kanya. Pagkatapos ng lahat, gaano man kaganda ang isang tao, ang kanyang halaga ay tiyak na mawawala ng halaga kung walang humabol sa kanya. Hindi banggitin kung gaano karaming mga magagandang kababaihan ang naglalakad sa mundo. Magbabago ang lahat ng iyon sa sandaling ang isang may kakayahang tao na matatag na nakatayo ay nasa ulo mo. Noon ay ang iyong halaga ay magtaas ng lampas sa mga hangganan ng social strata. Kung hindi man kahit na ang isang tao sa wakas ay nagawang makuha ang iyong puso, hindi ka rin nila mahal. Sa pamamagitan nito, ang kahalagahan ni Lillian kay Hayward ay malampasan pa kaysa kay Sharon. Kung tutuusin si Murphy, ang mga kakayahan ng dating kasintahan ni Sharon ay simpleng walang banta kay Hayward. Hinawakan ni Hayward ang kamay ni Lillian habang patuloy sa pagsasalita sa kanya. Kakaibang hiya ang naramdaman ni Gerald at dahil mayroon siyang isang malaking baso ng kape, kinailangan niyang gumamit ng banyo ng mapilit. Sa pagkakataong ito, dahil masasabi kong taos puso ka, Hayward, nangangako akong makakasama kita noon. Sagot ni Lillian na may ngiti sa labi nang makita na nakamit ang kanyang hangarin. Sa sandaling iyon, anong pagkakataon, Miss Cole? Narito ka. Nagkataon na hinahanap kita, sabi ng isang babae. Nang masulya pa ni Lillian ang taong naglalakad papunta sa kanya, agad na nagkontrata ang kanyang mga mag-aaral. Kabanata 453. Miss Cole. Isang babae na naghahanap na humigit kumulang 25 taong gulang ang nakaligtas, tinawag si Lillian habang tinitignan siya ng may paggalang. Si Lillian naman ay nagkunwaring hindi kilala ang babae sa sandaling makita siya. Sino ang babaeng yon? Siya ay walang iba kundi si Courtney, ang manager ng negosyo na nagrenta sa kanya ng kotseng ito. Oh. Kagyat ba? Kung magkakaroon man ng anumang bagay na kagyat, marahil ay maaari mo akong makausap sa WeChat kapag ako ay nasa bahay. Hindi ito isang talagang maginhawang oras sa ngayon. Ang mukha ni Lillian ay pinatuyo ng kulay nito. Diyos ko, paano magkakaroon ng ganitong pagkakataon? Talagang tumakbo siya sa manager ng pag-upa ng kotse dito. Bakit hindi mangyari mamaya? Kakagaling lang niya kay Hayward. Okay lang, Miss Cole. Nais ko lamang ipaalam sa iyo na hindi ko binigyang pansin ang oras nang nirentahan ko ang kotse na ito sa iyo. Sinulat ko na dapat mong ibalik ang kotse bukas ngunit nagkamali ako. Kailangan mong ibalik ang kotse bago mag-4 ng hapon ngayon dahil ibibigay namin ang kotse pabalik sa customer bago ang 5. Patawad. Ito talaga ang aming kapabayaan sa trabaho. Sa una ay balak kong tawagan ka mamaya. Humihingi ng paumanhin si Courtney. Tinaway niya ang kamay kay Lillian bago umalis. Ano? Parehong natigilan sandali sina Hayward at Sharon nang marinig ang mga sinabi ni Courtney. Lillian, isang kotse na inuupahan. Anong nangyayari dito? Hindi naintindihan ni Hayward ang nangyayari. Ako, hindi ko rin maintindihan kung ano ang nangyayari. Hindi alam ni Lillian ang sasabihin pa. Siya ay ganap na kawalan ng mga salita. Wow, okay, nakukuha ko ang buong larawan ngayon. Lillian, ikaw ang nag-arkila ng kotseng ito, di ba? Inupahan mo ito upang magamit mo ito upang lokohin si Hayward ng sadya. Sabihin mo sa akin na tama ako. Sumundot si Sharon. Hindi alam ni Lillian ang gagawin. Bigla niyang nakita si Gerald na naglalakad pabalik papunta sa kanya mula sa banyo. Biglang may naisip na plano si Lillian. Tumalikod siya at mabilis na tumakbo papunta kay Gerald. Gerald, punta ka dito. Mayroong isang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo. Hinawakan ni Lillian ang braso ni Gerald bago siya bamulong tapos na.
Nalaman ni Hayward na ang Mercedes-Benz G500 ay isang paupahang kotse. Maaari mo bang magpanggap na ikaw ang nagsinungaling sa akin tungkol sa kotse? Sige, mangyaring kailangan mong tulungan ako. Natigilan si Gerald ng isang segundo. Ano ang nangyayari dito? Bilang siya ay nawala sa sandaling ito, sina Hayward at Sharon ay patungo kay Gerald. Gerald, bastard ka. How dare you lie to me? Inarkila mo ang kotseng ito para lang mailoko mo ako. Ang kotse na ito ay hindi sa iyo talaga. Biglang umungal si Lillian. Ano ang nangyayari? Ito ang aking sasakyan. Gulat na sagot ni Gerald. Pa! Gerald, itigil ang pagiging isang matigas na kulay ng nuwes. Nabigla ako nang makita kung ano talaga ang isang taong tuso. Paggamit ng tulad kasuklam-suklam na mga pamamaraan upang mandaya at linlanggan si Lillian at siya ay halos nahulog para sa iyong mga trick. And not forgetting, halos nakipaghiwalay ako kay Sharon for real dahil din sa'yo. Pumuso si Hayward. Kaya ngayon nakikita mo ba kung sino ang mga tunay na mabuti sa iyo? Ang ilang mga batang babae ay nais lamang na manatili sa isang lalaki dahil lamang sa palagay nila na ilod sila, ngunit sa wakas ay naloko na sila. Nakikita mo ba ang mas malinaw na larawan ngayon? Bulalas ni Sharon habang nakatingin kay Hayward. Hayward, sinabi mo na pakikitunguhan mo ako ng maayos. Sigaw ni Lillian. Come on Lillian, alam mo sa palagay ko oras na para sa isang paggising. Ang kalunos-lunos na haltak na ito ay halos gasto sa aking relasyon kay Sharon ngayon. Grabe, tumalo kaming pareho sa pagdalo ng kaarawan ni Miss Larsen sa tanghali mamaya ngayon. Halos gumawa kami ng kaguluhan at naghiwalay ng walang kadahilanan dahil sa bagay na ito. Mahigpit na hawakan ni Hayward ang kamay ni Sharon, binato sina Gerald at Lillian ng isang malamig na titig bago umalis patungong Mayberry Hotel. Kaarawan ngayon ni Miss Larsen kaya tiyak na ayaw ni Hayward na malate. Napagpasyahan niyang mag-pop sa tabi ng isang kape para sa mabilis na pag-aayos ng kape muna. Nako, napakagulat na kinalabasan ng halaga ni Lillian ay tuluyang bumulusok sa pagbawas ng halaga ng pagkakakilanlan ni Gerald. Nga pala, Gerald, hindi ka ba nanalo sa loto? Hahaha. Bakit hindi ka rin lumapit sa Mayberry Hotel? Mayroon kaming mga tiket. Panipi. Kabanata 454. Piniro ni Hayward si Gerald bago pa ihatid si Sharon na masama kasama niya. Naglupasay si Lillian at nagsimulang humikbi. Oh, G. Crawford. Paano ka narito? Isang boses ang biglang nagsalita. Isang lalaking nasa katanghaliang lalaki ang nakasuot ng suit at leather na sapatos na nakalagak patungo kay Gerald. Ikaw ay... Naisip ni Gerald na pamilyar talaga siya, ngunit hindi niya mailagay ang isang pangalan. Well, G. Crawford, normal lang na hindi mo malaman kung sino ako. Ngunit alam ko kung sino ka. Nandoon din ako sa iyong huling pulong sa pagtanggap sa Seren County. Nasaksihan ko kung paano mo ginugol ang araw ng may biyaya. Ang pangalan ko ay Blake Wadford. Kinuha lang ako ni G. Layon sa pangkat bilang tagapamahala ng pagpaplano ng mga kaganapan. Narito ka rin ba upang dumalo sa kaarawan ni Miss Larsen na kaarawan? Ngumiti ang lalaki at kinuskos ang mga kamay na kinakabahan. Huminto ang paghikbi ni Lillian habang nakatingin sa mga lalaki ng walang laman. Maging sina Hayward at Sharon na papasok na sana sa hotel ay naguluhan sa pahayag na kanilang narinig. Oh, kumusta, G. Wadford? Kaya pinlano mo rin ang kaarawan ni Miss Larsen. Tila hindi ito mawari ni Gerald. Aling Miss Larsen ang pinag-uusapan niya? Bakit may isang tao mula sa kanyang sariling pangkat ang nagpaplano ng kanyang kainan sa kaarawan? Ahem, syempre, kaarawan ngayon ni Miss Elena Larsen. Dahil kaming lahat ay kasapi ng iisang grupo, hindi sinasabi na dapat akong tumulong sa kanyang pag-aayos ng banquet. Maraming mga may-ari ng Mayberry Commercial Street ay narito rin ngayon. Gayunpaman, ang buong karamihan sa kanila ay lilipat sa York North Mountain Commercial Street sa ikalawang kalahati ng taon na magkasama, kaya't ang ganitong uri ay parang pagtitipon din. Paliwanag ni Blake. Oh, nakikita ko. Nakaramdam si Gerald ng isang kulubot na kabalisa na gumapang. Kaibigan din siya ni Elena. Kaya, bakit hindi siya naimbitahan? Ginoo. Wadford, kilala mo si Gerald? Tanong ni Lillian, nanlalaki ang mga mata sa pag-usisa. Pinagmamasdan niya ang tingin sa mukha ni Hayward ngayon. Nadama ni Lillian na parang ito ay isang magandang pagkakataon na bumalik. Maaaring ito ang lalaking ang kanyang kaibigan na inayos ni Quilla na dumating at sumagip. Kung tutuusin, binabantayan ni Quilla ang sitwasyon sa malapit ngunit hindi pa siya nagpapakita. Habang iniisip niya ito, mas nakumbinse ni Lillian na lahat ito ay itinanghal ni Quilla. Siyempre, kilala ko si G. Crawford. Kahit na hindi ko siya kilala, siguradong makikilala ang kotse niya. Tumugon si G. Wadford na itinuturo ang Mercedes-Benz G500. Perpekto. Sigurado si Lillian na ang kanyang matalik na kaibigan ang gumawa ng paglipat.
Wala siyang pahiwatig kung paano nakahanap si Quilla ng isang tulad niya, ngunit talagang masarap ito. Dahil kinainsulto ni na Hayward at Sharon kay Gerald kanina, mahirap para sa Lillian na ipaliwanag ang sarili kung lalayo lang siya. Dagdag pa, hindi rin magiging masaya si Gerald tungkol dito. Dahil nandito na siya, saktong oras para sa kaarawan ni Elena, naisip niya na pupunta siya sa loob upang tingnan iyon. Ito rin ay magiging sampal sa mukha para kay Hayward at marahil pigilan siya mula sa pagiging bongga. Kumarap si Gerald kay Blake at sinabing, Mr. Watford, bakit hindi mo ako bibigyan ng 2 tiket noon? Hindi ko ito dinala ngayon. Oh, sige. Siyempre, G. Crawford. Tumango si Blake. Sinilip ni Lillian si Gerald na parang sinusubukan niyang paalalahanan na huwag siyang labis na labis. Ito ang kaarawan ni Miss Larsen na kaarawan. Paano makakapagbigay sa kanila ang lalaking ito ng mga tiket sa pagpasok kung nandito lamang siya upang magsagawa ng 1 kilos? Ngunit nagulat si Lillian, pinalo ni Blake ang mga tiket para kay Gerald. Natigilan din sina Hayward at Sharon. Hindi maaari ni Gerald ang kanyang paligid. Paimpal niyang hinayla si Lillian sa kanyang mga braso habang sinabi nito, halika, umalis na tayo. Hayaang dalhin kita sa isang piging ngayon. Nagulantang at naguluhan si Lillian nang bigla siyang hilahin ni Gerald sa pagkakayakap, ngunit bumalik sa pakiramdam at marahang pinahawak ang baywang. Pareho silang hamangin sa hotel sa ilalim ng inggit na titig ni Hayward. Damn it! Bakit makapal si Gerald? Naisip na inggit si Hayward. Pagkatapos ay sinundan niya ng mabuti ang likod ng pares at pumasok din. Kabanata 455. Fuck! Gerald, nakapasok talaga tayo. Huminga si Lillian, natigilan. Halos hindi siya nagpakita ng anumang pagtutol bagaman nakayakap pa rin si Gerald sa baywang. Napakaganyak lamang ng lahat ngayong nakabukas ang mga talahan na yan. Nasa venue sila. Ang pagdiriwang ng kaarawan ni Elena ay iba sa oras na ito. Pangunahin ito sapagkat nais ni G. Larsen na samantalahin ang pagkakataong ito upang mag-host ng isang malaking pagtitipon para sa lahat ng mga may-ari ng negosyo din. Tulad ni Hayward ay mula sa York North Mountain na automatikong naging kwalipikado siya sa listahan ng mga dadalo sa banquet. Mayroong higit sa 100 mga panauhin sa eksena. Karamihan ay mayaman at batang tagapagmana, at maraming mga boss din. Ang layout ng kaganapan ay medyo katulad sa isang seremonya ng kasal. Mayroong isang mahabang pasilyo sa gitna, at ang mga banayad na mesa ay may linya sa magkabilang panig ng pasilyo. Nagawang maghanap ng upuan para sa kanilang dalawa si Gerald. Pagkatapos ng lahat, maraming tao dito, at ang karamihan ay basta-basta na lamang naghahanap ng isang lugar na makaupo kasama ang kanilang mga kaibigan. Pumasok si Hayward sa ballroom, itinapon ng isang mabangis na tingin kay Gerald at Lillian bago hilahin si Sharon upang umupo sa isa pang mesa kasama ang ilan sa kanyang mga kaibigan. Gerald, bakit nandito ka rin? Isang random na boses ang nagtanong ng malakas. Paglingon niya upang tumingin, nagulat si Gerald. Ito ay isang batang babae, at naging si Layla, anak ni Ji-jung. Isang grupo ng mga batang lalaki na nagtatampal at magagandang babae ang nakatayo sa tabi niya. Nagtatakang napatingin din si Layla kay Gerald. Bakit nandito si Layla? Habang naiisip ito ni Gerald, dahan-dahan niyang mailagay ang mga bagay sa pananaw. Si Ji-jung ay hindi pinuno ng Weston Merchants Holdings. Dahil namumuhunan siya sa Seren County, dapat ay pamilyar siya at nagkaroon ng maraming pakikitungo sa mga malalaking tagapamahala at boss. Dahil ang ama ni Elena ay nagayos ng napakalaking pagtitipon at si Hayward ay maaaring makakuha ng isang tiket sa pagpasok, nagpunta ito nang hindi sinasabi na makakakuha din si Layla. Kung ano ang isang pagkakataon na sila ay upang bumangga sa bawat isa. Layla, kaibigan mo ba ito? Isang batang, gwapong lalaki sa tabi ni Layla ang biglang nagtanong. Aba, sa palagay ko ay hindi siya itinuturing na kaibigan. Pareho kaming nagmula sa iisang bayan, iyon lang, at ang kanyang ama ay may ilang mga koneksyon sa dati. Ngunit hindi pa kami nakikipag-ugnay sa kanilang pamilya mula ng ilang sandali. Maraming utang ang kanyang pamilya ngayon at ang kanyang mga magulang at kapatid ay nagtatrabaho sa ibang bansa upang mabayaran ang mga utang ng kanyang pamilya. Sinabi na talagang hindi inaasahan na nakadalo siya ng napakalaking tungkulin. Paliwanag ni Layla habang dinidilat si Gerald. Pagkatapos ng lahat, naalala niya pa rin kung paano siya inilagay ni Gerald dati sa isang matigas at mahirap na sitwasyon sa kanlurang restaurant. Sa wakas ay nagtagumpay siya sa pagkuha ng kanyang tatay na magbalot ng isang tiket sa pagpasok para sa kanya sa oras na ito, hindi pa banggitin kung paano niya ito nakuha sa tulong sa loob. Sa pamamagitan ng pagpunta dito, inaasahan niyang makakuha din ng ilang pananaw. Mula nang siya ay maging mas nakalantad, nakilala niya si Liam Zachman, isang bata at mayamang tagapagmana mula sa Mayberry City. Ang pamilya ni Liam ay nagpatakbo ng isang malaking negosyo sa Mayberry City.
Nang mabalitaan ang tungkol sa mga pagpapaunlad ng York North Mountain, napangasiwaan nila ang kontrata upang patakbuhin ang isa sa pinakamalaking restaurant doon. Nangangahulugan lamang ito na wala silang kakulangan sa mga pondo sa hinaharap. Siya ay isa sa pinakamaimpluwensyang at may karga ng mga tagapagmana kasama ng iba pa. Sa paggunita, si Douglas ay ganap na na-eclipse ni Liam. Nalaman din ni Layla na ang pagsampal sa mukha ni Douglas dahil lang kay Gerald ay medyo nakakatawa. Liam, siya ay walang tao. Siya ay naging isang kilalang tao sa Seren High School. Nandoon si Douglas upang dumalo sa pagtitipon din. Oh, hehe, kaya ganon, eh. Kaya, maghanap muna tayo ng lugar kung saan uupuan muna. Maaari kaming lahat pagkatapos ay magkaroon ng isang mahusay na chat magkasama. Magalang niyang sinabi kay Liam nang siya ay lumabas mula sa karamihan ng tao. Sinabi ni Liam sa pangkat ng mga kabataang lalaki at kababaihan sa likuran niya, Liam. Kara-rating mo lang. Nakareserba na ako ng magandang upuan para sa iyo. Dinala ni Hayward si Sharon upang batiin si Liam. Ang mesa niya ay napakalapit kay Gerald kung tutuusin. Hayward, maaga ka pa. Layla, ipakilala ko sa iyo ang aking kaibigan, Hayward. Pakilala ni Liam habang nakangiti. Ang mga impresyon ni Hayward ay nag-skyrocket. Dahil nagmamayari siya ng isang tindahan sa York North Mountain, ang kanyang reputasyon ay sumikat. Siya rin ay dapat isaalang-alang na bahagi ng mayamang lupo ng tagapagmana. Kabanata 456. Nagpakilala din si Layla pagkatapos ng lahat. Marami siyang natutunan sa mga taong ito. Palaging iniisip ni Layla na ang mayaman ay pinag-uusapan lamang tungkol sa mga marangyang kotse, ngunit ang mga taong ito ay hindi. Ang kanilang mga talakayan ay may malalim sa kanila pamamahala ng pera at isang malusog na pamumuhay, at labis na humanga si Layla. Si Douglas na gustong ipakita ang kanyang kayamanan, o si Gerald, na sa palagay niya ay naload ng sobrang swerte, ay hindi maihahambing sa sopistikadong grupo ng mga technocrats. Nagulantang si Lillian matapos makinig sa paraan ng pagsasalita ni Hayward. Alam niyang hindi mananatili si Gerald sa kanyang ipinapahayag na katayuan dahil ang lahat ay mayroong magandang kalagayan. Si Hayward ay mahusay na gumagawa at alam ang maraming tao. Salamat doon, hindi makatiis ni Lillian na itaas ang kanyang ulo, pakiramdam na parang ngayon ay isang ganap na kabiguan. Kailan darating si Elena Larson? Nasuri ang ilang mga batang chaps. Para sa karamihan sa kanila, ito ang kanilang kauna-unahang pagkakakilala kay Elena Larson, at tuwang-tuwa sila. Samantala, sa backstage. Ginoo, Watford, sigurado ka ba? Siya ay dumating. Paano ito posible? Lumayo si Elena mula sa makeup artist at nagtanong. MS. Larson, alam mo bang nandito si G. Crawford ngayon? Bakit siya narito? Dapat ito ay isang optical na ilusyon. Mayroon bang batang babae sa tabi niya? Tanong ni Elena. Mula nang magsama sina Gerald at Mila, hindi nag-abala si Elena sa pag-abot sa kanya dahil alam niyang hindi talaga siya nagustuhan ni Gerald sa kanya, at sa tuwing nakikita siya nito, ramdam niya ang sobrang pagdaramdam na ito na bumaho sa kanyang dibdib. Inaanyayahan niya si Gerald sa kanyang kaarawan, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang ama na si Gerald ay naging abala sa kanyang proyekto, at ang isa sa mga mas matandang miyembro ng kanyang pamilya ay nasa ospital. Hindi dapat siya istorbohin ni Elena. Sa katunayan, walang sinumang matinding kahalagahan mula sa kumpanya ang dumalo. Kahit na si Aiden at ang iba pa, kaya walang point sa pag-anyaya kay Gerald. Nangako si Elena sa kanyang ama na bigo dahil gusto niyang dumalo talaga siya ng masama. Lalo na matapos niyang marinig na nandoon si Gerald. Totoo, MS Larson. Paano ko makilala ng mali si G. Crawford? Personal kong binigay sa kanya ang mga tiket, ngunit may kasama siyang batang babae, sagot ni Blake. Mahirap talaga itong lunukan. Humarap siya sa mga trabahador. Lalabas na ako kaya maghanda ka na. Pinagbuti ni Elena ang ballroom nang bumagsak sa kanya ang spotlight. Nagbihis siya ng isang malinis puting gown. Ay, wow, napakaganda niya. Oh, aking kabutihan. Napakaganda ni MS Larson. Nang marinig ang nasa sabik na mga bulong-bulungan, tumangala si Gerald sa entablado. Kabanata 457. Kanina pa hindi nakita ni Gerald si Elena, at parang mas maganda siya ngayon. Si Elena Larson ay napakarilag. Isang natigilan na si Hayward na bulalas. Si Sharon, gayunpaman, ay hindi nagselos. Kailangan niyang aminin na si Elena ay isang tunay na kagandahan. Siyempre, siya. Si Elena ay pagka-Diyos ni G. Crawford. Siya ay dapat na. Humiti si Liam. Kung gayon bakit wala si G. Crawford dito, Liam? Tanong ni Layla. Inaasahan niyang makita kung sino si G. Crawford. Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung bakit. Nabanggit ng aking ama na siya ay isang taong nagpapanatili ng mababang profile at hindi gusto ng mga piging at pag-andar tulad nito. Paliwanag ni Liam na para bang alam na alam niya ang tungkol kay Gerald. Oh,
Nabigo si Leila. Hoy Leila, gusto mo bang uminom? Ang fruit juice na ito ay na-import, mahusay ito. Hayaan mo akong kunin mo. Hindi nasisiyahan si Douglas nang makita sina Liam at Leila na mahusay na tumama. Mabuti ako. Iwanan mo lang ako maging. Nakasimangot si Leila kay Douglas at lumingon ulit kay Liam. Kailangan ko ng isa, mangyaring. Isang waiter ang dumaan kay Lillian at inabot niya para uminom. Si Lillian ay nabawasan pagkatapos ng nangyari kanina at lalo siyang nag-alala ngayon. Inihatid ni Elena ang kanyang pagsasalita sa entablado habang ang kanyang mga mata ay nakalusot sa buong silid. Biglang may sumigaw at tumahimik ang lahat. Si Lillian iyon. Natuklasan niya kung gaano kaganda ang inumin at nais niyang kumuha din ng isa para kay Gerald, ngunit nadulas ang baso, binuhusan ng inumin sa kanya at sa sarili niya. Oh hindi, hayaan mo akong makatulong sa iyo. Mabilis na nag-alok ng tulong si Gerald. Kumuha siya ng ilang napkin, tinulungan si Lillian na linisin ang damit nito, pagkatapos ay pinunasan ang natitirang likido sa pantalon niya. Nakakahiya, hindi niya mahawakan ng maayos ang isang baso. Alam ko tama, nagsasalita pa rin si Elena at inabala lang siya ng pagkain. Nakakatawa, ang ilang mga tao na nakaupo sa parehong mesa ay ininsulto siya. Mayroong isang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng paghahanap ng isang mayamang kasintahan at pakikipag-date sa isang pandaraya. Kahit na ang mga pamantayan ay magkalayo sa mundo. Dagdag ni Sharon, tahimik na umiwas. Salamat sa langit hindi ako napunta sa kanya. Bulalas ni Hayward. Napatingin lang si Leila kay Gerald at umiling na husga. Patawarin mo ako. Hindi ko talaga sinasadya. Ang isang natakot at nanginginig na si Lillian ay agad na humingi ng paumanhin. Ang mukha niya ay namula ng isang maliwanag na beetroot at hinawakan niya ng husto ang manggas ni Gerald. Gerald, sa tingin ko dapat na tayo umalis. Alam ni Lillian kung gaano kataas ang isang order nito upang mag-artista si Gerald na parang isang mayaman, ngunit pinili pa rin niyang sundin siya. Hindi niya akalain na mapapahiya niya ang sarili ng ganoon. Bakit tayo aalis? Baso lang yun. Magiging maayos lang kami. Natagpuan talaga ni Gerald na nakakaintriga na ang isang batang babae tulad ni Lillian ay may ganoong mababang pagpapahalaga sa sarili. Naalala ni Gerald ang kauna-unahang pagkakataon na dumalo sa mga ganoong pag-andar. Hindi siya katulad niya. Kabanata 458. Sinubukan ni Gerald na kalmayan siya. Sino ang dalawang ito? Paano nga ba sila nakapasok dito? Alam ba nila ang mga patakaran? Bulalas ng isang nasa katanghali ang lalaki mula sa kabilang mesa. Ang buong silid ay nahulog sa isang tahimik na bulong. Ito ay walang iba kundi ang simpleng kabastusan na pagnanakaw ng limelight ni Elena habang siya ay nagsasalita pa rin sa entablado. Ang higit pa, ang pagtayo habang ang lahat ay nakaupo ay dapat na nakakuha ng pansin ng mga Larsen. Ang atensyon ng lahat ay bumalik sa entablado upang makita kung ano ang magiging reaksyon ni Elena. Pamatak ang luha sa kanyang mga mata habang nahuhulog ang mikropono sa kanyang kamay. Ikaw ay dumating. Sigaw ni Elena. Nilinis ni Gerald ang pantalon niya at nang marinig niya ang boses ni Elena, napagtanto niyang nakatingin siya sa kanya ng tama. Oo, maligayang kaarawan. Awkward na sagot ni Gerald. Tumingin siya sa paligid, napagtanto na wala talaga siyang dalang mga regalo para sa kanya maliban sa mga susi ng kotse niya. Humihingi ako ng paumanhin na hindi ko nagawang maghanda ng anumang bagay para sa iyong kaarawan. Maaari ko lang hiling paumanhin ni Gerald na paumanhin. Akala ko makakalimutan mo ako. Pinahid ni Elena ang luha niya, bolting papunta kay Gerald at niyakap siya ng mahigpit hanggat makakaya niya. Gulat na gulat ang lahat. Napakatagal ng huli mong tumawag. Mula nang maging girlfriend ka, nakalimutan mo talaga ako. Walang magawang human gal si Elena. Hoy, nandito ako ngayon. Huwag kang umiyak. Tinapik ng marahan ni Gerald si Elena sa balikat. Ano ang fuck? Natigilan ang lahat. Si Elena ay tulad ng isang diyosa sa lahat, at ang mga piling tao lamang ang maaaring makilala sa kanya, ngunit ang ordinaryong taong ito ay mukhang yamakap lamang sa kanya. Kahit na ang kanilang mga pag-uusap ay napaka-cheesy. Sino sa mundo ang taong ito? Ang daming kabataan na mga lalaki ay berde ang kanilang mga mata sa inggit at pusong pumutok sa panibugho. Kahit sina Hayward at Sharon ay natigilan din. Napaswerte siguro ni Gerald paano sa lupa niya nakuha ang pagkakahawig ng isang diyosa. Hindi naintindihan ni Hayward at maging si Leila at ang iba pa ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Magdiriwang ulit ako sa iyo ngayong gabi. Ngumiti si Gerald. Si Gerald ay gumawa ng isang pagsisikap na naruroon, isara lamang si Hayward at ang iba pa. Ngunit hindi ito ang nasa isip niya at lahat ay naging isang napakalakas na nakakahiyang gawain. Ayos lang. Ngayon ang iyong pagkakataon na makabawi sa akin. Hindi tumulo ang luha ni Elena. Nang huminahon na siya, umalis si Gerald sa eksena kasama si Lillian.
Naglakad ang dalawa sa harapan habang si Hayward, Layla, at ang iba ay nakatag sa likuran. Nakaramdam talaga sila ng kahihiyan sa nangyari kanina, ngunit napaka-curious nila sa kung sino talaga si Gerald. Paano niya nagawa iyon kay Elena? Matapos maglakad ng medyo distansya, sa wakas ay naabot na nila ang kotse. MS. Cole, naghihintay ako sa iyo ngunit hindi kita mahawakan sa pamamagitan ng iyong telepono. Si Courtney ay naghihintay sa tabi ng kotse, sa kanyang mga kamay, inilatag ang kontrata. Kabanata 459. Pinatay ko ang aking telepono, MS Weaver, sigaw ni Lillian habang tumatakbo papunta kay Courtney. Dahil si Hayward at ang iba pa ay sumusunod sa kanila, natatakot siyang baka mailantad sila. Ang huling pagkakataong inaangkin ni Gerald na Ferrari ay kanya, hindi siya pinaniwalaan ni Sharon. Sa oras na ito, kailangan niyang linawin ito. Pumakbang siya kay Gerald at tumayo sa harap ni Courtney. Sinaman niya ng tingin si Lillian at tinanong, ano ang kinakatakutan mo, Lillian? Miss Weaver, di ba? Ang kotse bang ito ay nirentahan ni Lillian? Talagang hindi. Sinubukan ni Lillian na makipag-ugnay sa mata kay MS Weaver, maliwanag na may sinusubukan siyang itago. Inagaw ni Sharon ang kontrata mula kay MS Weaver at tumawa, rentahan ito. Tingnan mo, Hayward. Oh, MS Jung at Douglas, hayaan mo akong magpatawa sa inyong mga lalaki. Nakikipagkape ako kay Hayward ngayon at ang batang babae na ito ay tinawag na Lillian, ipinakita sa kanila ni Sharon ang kontrata na mabangis habang binubuhos ang mga detalye mula sa insidente kaninang umaga. Naiinggit si Hayward kay Gerald, ngunit pagkatapos ng sinabi ni Sharon, nakaramdam na naman siya ng kas-indek-sindek kay Lillian. Nakikita kung paano nasaksihan ng lahat si Elena na nakayakap kay Gerald, ito ang tanging paraan upang makabalik sa kanya. Hindi naman nakakagulat na alam ni Gerald ang tungkol kay Elena, nakikita kung paano siya naging mga sakop ni Aidan at Joel. Sabik na inaabangan ng lahat ang paliwanag ni Lillian tungkol sa kotse. Sa sandaling nalaman ni Sharon na ang kotse ay hindi kay Gerald, isang alon ng kaluwagan ang agad na hinugasan. Lillian, inuupahan mo ba talaga ang kotseng ito? Itinapon ni Hayward kay Lillian ang isang karimari-marim na hitsura. Nagsimula ng humikbi si Lillian. Paumanhin talaga, Hayward. Humihingi ako ng pasensya. Tuldok-tuldok. Hindi ako dapat nagsinungaling sa iyo. Kaya inuupahan ni Lillian. Kahit na ang mga numero ng IC ay hindi tumutugma. Tingnan natin kung sino ang may-ari. Teka, Gerald. Natigilan si Sharon, natigilan hanggang sa puntong nakabukas ang bibig. Ito ay dapat na isang pagkakamali, tama. Nanlaki ang mga mata ni Sharon sa hindi makapaniwala. Mr. Crawford, nandito ka. Kausap ko si MS Cole ngayon lang at hindi kita napansin. Humihingi ako ng paumanhin. Isang nagulat na si Courtney na mabilis na humingi ng tawad. Mabuti naman, MS Weaver. Kahit papaano, makakaalis na ako pagkatapos ng pag-sign, tama. Ngumiti si Gerald. Oo, G. Crawford, ngunit hindi mo ba kailangang tingnan muna ang mga detalye? Walang alalahanin. Buong araw ko pa rin itong tinititigan, sagot ni Gerald at chuckled. Naglakad siya papunta kay Sharon at kinuha ang kontrata sa kanya. Ang kotse, iyon na talaga. Sinuri ni Sharon si Gerald sa mga nagtatanong na mga mata. Iyon ang pinakamalapit na napatayo niya sa tabi ni Gerald mula pa noong high school at ang mayroon siya ay ang naguguluhang damdaming ito sa kanyang puso. Sino sa tingin mo ito pagmamayari? Nasabi ko na akin ito, ngunit wala sa inyo ang naniniwala sa akin. Kalmadong sagot ni Gerald, matangos ang mga mata hanggang sa kaluluwa ni Sharon. Tinapik niya pagkatapos ang balikat ni Lillian. Tayo na. Pauwiin muna kita. Sige. Ihulog mo lang ako sa istasyon, babalik ako sa aking bayan ngayong gabi, sagot ni Lillian. Kabanata 460 masaya ang pakiramdam ni Gerald tungkol dito, ngunit hindi man lang nagdamdam si Lillian kay Hayward. Gerald, ang kotse na ito ay nagkakahalaga ng bomba, tama ba? Ito ay isang paningin. Naglakad si Liam papunta sa kanila at ngumiti kay Gerald. Hindi mahalaga kung gaanong kinutsa siya ng natitira, alam ni Liam na ang pagiging kaibigan niya ay magiging kapaki-pakinabang dahil personal niyang kilala si Elena at pinatakbo ang isang marangyang kotse. Mga $22,000. Sagot ni Gerald na nakangiti ng magalang. Pareho silang nakipagkamay. Samantala, tumunog ang telepono ni Liam. Tatay. Okay, babalik ako ngayon. Binaba ni Liam ang kanyang telepono. Hoy, Gerald. Kailangan kong umalis ngayon, ang ganda talaga ng pagkikita mo. Humihingi ako ng paumanhin, Douglas at Layla, may dumating, at hindi kita maihatid sa bahay. Natigilan si Layla. Dapat na makasakay sila mula sa Liam pabalik sa bahay dahil hindi naglakas loob si Douglas na magmaneho ng kanyang sasakyan. Samantala, pinasimulan na ni Gerald ang kanyang makina ng kotse, at si Lillian ay nakaupo sa tabi niya.
Humarap si Douglas kay Leila at tinanong. Leila, bakit hindi tayo kumuha ng Uber? Uber. Tumingin sa iyo, kumukuha ba ng Uber ang alam mo? Pumili ka ng kotse, at hindi mo rin ito hinahatid, at ngayon kailangan kong kunin ang Uber. Putol ni Leila, asar. Papasakayin ko kayo sa istasyon. Ngumiti si Gerald at kinamayan sila. Naramdaman lang ni Gerald na hindi tamang iwan sila doon ng ganon. Si Leila ay sumulyap kay Gerald na nag-aalangan at saka sumampa sa sasakyan. Nagnanakaw siya ng isang silip kay Lillian at nakaramdam ng paningin ng panibugho. Gusto niya ang upuan ng co-pilot ay maging kanya. Damn it. Isinumpa ni Douglas ang hininga. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Tinignan ni Gerald si Douglas. Anong ibig mong sabihin? Papasok na ako sa sasakyan. Kapag sinabi ko sa kanila, I mean both the women. Hindi ikaw, Douglas. At ang perang inutang mo sa akin, huwag kalimutang magbayad. Nilock ni Gerald ang pinto. Sa huling pagkakataon na sinubukan siyang tulungan ni Gerald, ininsulto siya bilang kapalit, at sa oras na ito, tiyak na hindi na siya muling mag-alok ng tulong. Habang pinapanood niya ang pag-drive nila, naiwan si Sharon sa isang magulong estado. Malaki ang pakialam sa kanya ni Gerald noong high school. Kahit na nakalimutan niyang kumuha ng pagkain habang abala sa pag-aaral, papangahasin niya ang ulan upang makabili lamang siya ng pagkain. Palagi siyang nakikita ni Gerald ng iba. Kahit na makalipas ang 3 taon sa kabila ng ginawa sa kanya, ganoon din ang tingin niya sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, nanlamig na lang si Gerald. Tuluyan na niya itong hindi pinansin, at hindi siya masyadong sanay. Hindi siya tumingin sa kanya nang kunin ang kontrata sa kanya. Matapos ihulog ang mga ito sa istasyon, nag-book si Gerald ng isang silid sa hotel upang magpahinga para sa gabi. Nang gabing iyon, nakatanggap si Gerald ng tawag mula sa kanyang pamilya. Ito ay isang classified na tawag na ang alam lamang ng mga miyembro ng kanyang pamilya. Agad na dinampot ni Gerald nang mapagtanto kung sino ang tumatawag.